Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 414 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang grupo ng mga ngalakal na parang mahabang dragon ay umalis sa sinaunang lungsod ng Everlast at nagtungo sa silangan. Bukod sa 5 grupo ni Alvin, mayroon pa ring isa pang pangkat ng mga gwardya sa loob ng Merchant Group. Ang commander ng mga gwardya ay isang ika-6 na antas ng nascent soul stage na martial artist. Si Alvin ay may kalmadong ekspresyon habang hinihimok niya ang kanyang kabayo sa disyerto, at ang kanyang isip ay nahuhulog sa cultivation. 9 Dragons War Sovereign Technique, Windworm Form. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng Peggy na nakasakay sa tabi ni Alvin na hindi makatutulong sa paggalaw. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang kalapit na mga disipulo ng 7-Star Sword Sect na nag-uusap at bumuo sila ng isang kapansin-pansing paghahambing na naging sanhi ng pagbuntong hininga niya sa kanyang puso. Hindi lamang mataas ang likas na talento ni Alvin, ngunit napakasipag din niya. Hindi katakatakang taglay niya ang ganitong paglilinang sa ganoong edad. Ang grupo ng mga ngalakal ay lumipat at huminto at lumipat, at kalahating buwan ang mabilis na lumipas. Sa loob ng kalahating buwang ito, ang grupo ng mga ngalakal ay hindi nakaranas ng pag-atake mula sa mga bandido. Sa araw na ito, stomp! 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 Mabilis na tunog ng mga kuko ng kabayo ang biglang tumunog mula sa malayo at ilang sandali, ang buong lupa ay yumanig na parang isang lindol. Tumigil ka! Kasabay ng paputok na sigaw ng guard commander ng Ancient River Trading Company, tumigil ang grupong mga ngalakal. Elder Peggy. Matapos huminto ang grupo ng mga ngalakal, ang guard commander ay tumingin kay Peggy na may magalang na ekspresyon. Bagamat siya ang guard commander ng Merchant Group, ang kanyang cultivation ay nasa ika-6 na antas lamang ng nascent soul stage, at siya ay walang halaga kumpara sa elder ng 7-Star Sword Sect. Ang kaligtasan ng grupong mga ngalakal ay kailangan pa ring umasa sa elder na ito ng 7-Star Sword Sect. Tumango si Peggy, pagkatapos ay isinama niya si Alvin at ang iba pang mga disipulo ng 7-Star Sword Sect upang dahan-daang isulong ang kanilang mga kabayo patungo sa malayo, ang lugar kung saan nanggaling ang mga tunog. Samantala, sa pangunguna ng guard commander, sumunod ang 100+ guards ng Merchant Group sa likod ng grupo ni Alvin para palakasin ang kanilang hitsura. Biglang naningkit ang mga mata ni Alvin. Nakita niya na mayroong mahigit 100 kabayong tumatakbo mula sa malayo sa isang malawak na hanay. Sa isang kisap mata, nilapitan na nila ang grupo ni Alvin. Tumigil ka! Tumigil ka! Huminto ang maraming matataas na kabayo at tumayo malapit sa grupo ni Alvin. May isang tao sa bawat matataas na kabayong ito. Sa kabuuang mahigit 100 katao, lahat sila ay nagsuot ng iba't ibang kasuotan at mukhang matipuno. Mga tulisan. Nahulaan ni Alvin ang pagkakakilanlan ng mga taong ito sa unang posibleng sandali. Iwan mo na lahat ng gamit mo at FK off. Ang nangunguna sa bandido ay isang matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may peklat sa kanyang mukha. Siya ay tila napakarahas at masama, at siya ay sumigaw ng malakas sa grupo ni Alvin. Ang taong ito ay halatang pinuno ng mga bandido. Sa sandaling ito, hinikayat ng guard commander ng Merchant Group ang kanyang kabayo pasulong na tumayo sa tabi ni Peggy, pagkatapos ay tumingin siya sa pinuno ng mga bandido at sinabi sa malalim na boses, "Saan kayo nanggaling na mga bandido? Hindi mo ba alam na ito ang grupo ng mga ngalakal ng Ancient River Trading Company?" Ancient River Trading Company. Never heard of it. Pinandilatan ng pinuno ng bandido ang kanyang mga mata na kasing laki ng mga gang nang marinig ang commander ng bantay, saka sumigaw ng paputok. Narinig mo ba ang sinabi ng IF*** King? Bibigyan ko kayong lahat ng 15 minuto upang maghanda. Pagkatapos ng oras na iyon, kung hayaan mo pa rin akong F*** King makita ang paningin ng anuman sa iyo, kukulangan ako. Hindi pa tapos sa pagsasalita ang leader ng bandido nang hamarang sa kanya ang isang bandidong nakasuot ng kulay abong damit sa likuran niya. Leader. Ito ang Merchant Group ng Ancient River Trading Company, mag-withdraw tayo. Nakakatakot ang ekspresyon ng bandido na ito at nagsimulang manginig ang kanyang figure. Withdraw.
Kumunat ang noo ng bandidong leader at nagtaka siya sa sinabi nitong subordinate niya. Itong subordinate niya ay isa sa pinakamalakas sa lahat ng subordinate niya, at logically speaking, ang subordinate na ito ay hindi isang duwag na tao. Leader, itong Ancient River Trading Company ay protektado ng 7-star sword sect. Tingnan mo ang mga iilang tao na iyon, lahat sila ay miyembro ng 7-star sword sect. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng kasuotan ng isang elder ng 7-star sword sect. Kung hindi ako nagkakamali, isa siya sa 2 external affairs elders ng 7-star trading na sangay ng 7-star trading company ng Ancient River Sword Guard. Sinaunang lungsod ng kailanman. Nang matapos magsalita ang bandidong gray na nakadamit, nagkaroon siya ng matinding takot. Kumbaga, ang 2 external affairs elders ng 7-star sword sect na nagbabantay sa branch ng Ancient River Trading Company sa Ancient City of Everlast ay parehong nabubuhay sa ikatlong antas ng Void Prying Stage. Sa totoo lang, namutla ang ekspresyon ng pinuno ng bandido nang banggitin ng bandidong nakadamit na kulay abo ang 7-star sword sect. Ngayon, nang matapos siyang makinig sa bandidong nakadamit na kulay abo, hindi napigilan ng kanyang mga mag-aaral na maghigpit. Ikatlong antas ng Void Prying Stage. Nagdulot ako ng malaking kapahamakan. Nanginig ang puso ng pinuno ng bandido at namutla ang kanyang mukha, pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin kay Peggy na nakasuot ng kasuotan ng isang elder ng 7-star sword sect, pagkatapos ay ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, Panginoon, ako, si Wang Lao, ay hindi alam na ikaw ay isang nakatatanda mula sa 7-star sword sect. Patawarin mo ako sa pagiging impolite. Sa kasalukuyan, ang pinuno ng bandido ay may takot na ekspresyon. Ngayon alam na ninyong lahat ng mga bandido na nakagat kayo ng higit pa sa inyong ngumunguya. Lahat kayo ay naglakas loob na nakawan ng grupo ng mga ngalakal ng kumpanyang pangkalakal na pinuprotektahan ng ating 7-star sword sect. Talagang may lakas kayo ng loob. Hindi pa nakapagsalita si Peggy nang si Locke ay malamig ng umungol at matalas na tinuligsa ang pinuno ng bandido. Ikaw. Malungkot ang mukha ng pinuno ng bandido. Siya ay isang ika-9 na antas ng nascent soul stage martial artist sa anumang antas. Takot siya sa elder ng 7-star sword sect, ngunit hindi ibig sabihin na natatakot siya sa isang ordinaryong disipulo ng 7-star sword sect. Ngunit nang maisip niya kung paano naruroon ang isang elder ng 7-star sword sect, ibinaba niya ang kanyang mayabang na ulo at nagmamadaling sumang-ayon ng hindi nangangahas na mag-alinlangan. Alam niya ng malinaw sa kanyang puso na sa lakas ng isang void prying stage na martial artist, sapat na ito upang walisin ang kanilang buong grupo ng bandido. Nang makita niyang sumuko ang leader ng bandido, si Luke na umasa kay Elder Peggy para pag-alitan ng leader ng bandido ay may kampante na ekspresyon. Sa wakas, walang pakialam na sumulyap si Peggy sa pinuno ng bandido at sinabing, dahil lahat kayo ay hindi makaharap sa amin, kung gayon gagawin namin ito ayon sa mga tuntunin ng walang hangganang disyerto. Lampoy ng inyong sariling paglilinang. Ang mga tuntunin ng walang hangganang disyerto. Kung ang isang bandidong grupo ay magiging pabaya at makasakit sa isang pag-iral na hindi nila maaaring labanan, sa sandali bago ang pagkalipol, ang leader ng bandido ay maaaring pumili upang iligtas ang buong pangkat ng bandido. Hanggat napilayan ng leader ng bandido ang kanyang sariling paglilinang, makakatakas ang bandidong grupo sa kapahamakan. Dahil sa mga salita ni Peggy, namutla ang mukha ng leader ng bandido. Iginagalang na Elder Peggy. Samantala, ang gray na nakadamit na bandit ay tumingin kay Peggy na may takot na ekspresyon. Kanina lang pumasok sa negosyo ang aming pinuno at grupo ng mga kapatid. Sandali silang natarante kaya naman pinahinto nila ang grupo ng mga ngalakal ng Ancient River Trading Company. Sana ay mabigyan tayo ni Elder ng paraan para makalabas at maligtas tayo. Pumasok ka sa negosyo hindi pa katagal. May kakaibang tingin si Alvin. Sa ganitong paraan, ang mga bandidong ito ay halos walang ingat na kasama. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin ang paghanga mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa puwersang nagpapapigil ni Elder Peggy. Ang lakas ni Peggy ay humadlang sa buong grupo ng mga bandido at naging dahilan upang sila ay hindi maglakas loob na umatake. Ang mundong ito kung saan iginagalang ang malalakas ay malinaw na inilalarawan sa sandaling ito.
Dahil hindi ka nangangahas, hayaan mo akong tulungan ka, walang pakialam na sabi ni Peggy. Nang katatapos lang magsalita ni Peggy at namutla ang mukha ng pinuno ng bandido. Swoosh! Ang isang alon ng tumatagos sa tainga na alulong ng hangin ay nagdulot ng walang tigil na mga tunog ng pagsabog ng hangin, at ang mga tunog ay pumasok sa mga tainga ng lahat ng naruroon. Nakita ng lahat na naruroon ang enerhiya ng langit at lupa na kumukulong sa kalangitan, pagkatapos ay namuo ito sa 4,000 sinaunang mammoth silhouette na lumabas. Bang! Ah! Isang napakalaking putok na sinabayan ng isang matinis na sigaw ang halos sabay na tumunog. Sa susunod na sandali, nakita ng lahat na bumalik si Peggy sa kanyang kabayo sa isang kisap mata, samantalang ang leader ng bandido sa halip ay lumipad palabas kasama ang kanyang kabayo. Sa kalangitan sa itaas ng pinuno ng bandido, ang mga sinaunang mammoth na silhouette na katatapos lang ay nagkalat ay ganap na nagkalat. Hindi. 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 Ang leader ng bandido ay sunod-sunod na nagluwa ng ilang subo ng dugo, pagkatapos ay naging malungkot ang kanyang ekspresyon, na parang may napagtanto. Ang kanyang mga mata na puno ng puot ay nakatitig kay Peggy. Ikaw. Pinili mo ang cultivation ko, talagang napilayan mo ang cultivation ko. Labanan hanggang kamatayan, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Nagpumiglas ang leader ng bandido na tumayo, pagkatapos ay sumuray-suray habang sumusugod siya kay Peggy. Leader. Ang mga ekspresyon ng grupo ng mga bandido ay naglalaman ng kalungkutan sa loob. Nililigawan mo si kamatayan. Isang paputok na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw, at isang figure ang lumabas. Swoosh! Lumitaw ang alulong ng isang espada. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang madugong butas sa lalamunan ng leader ng bandido, pagkatapos ay nanginig ang kanyang katawan bago bumagsak sa lupa. Ang taong nakapatay ng suntok ay si Locke. Matapos bumalik si Locke sa kanyang kabayo, malamig niyang winalis ang bangkay ng pinuno ng bandido sa pamamagitan ng kanyang tingin habang sinasabi niya ang pang-aalipusta, basura. Napasimangot si Alvin nang makita niya ang eksenang ito. Sa ganang kanya, ang mga aksyon ni Locke ay lumampas na. Ang leader ng bandido ay nawala sa kanyang cultivation at wala ng banta. Locke. Sumimangot si Peggy at may hindi nasisiyahang ekspresyon dahil naramdaman niyang nilabag ni Locke ang mga patakaran. Elder Peggy, siya ay basura kung wala pa rin ang kanyang paglilinang, walang silbi na iwan siyang buhay. Si Locke ay sumimangot at walang malasakit na ekspresyon. Ikaw. Pinatay mo talaga ang leader namin. Ang gray na nakadamit na bandit ay nakabawi mula sa kanyang pagkagulat at tumingin kay Locke na may labis na galit na ekspresyon. Ang mga disipulo ng Seven Star Sword Sect ay napakawalandiya at hindi sumusunod sa mga patakaran. Hindi maganda. Samantala, napansin ni Alvin na ang mga batis ng layuning pagpatay na bumaril sa kalangitan ay tila umaangat mula sa natitirang grupo ng mga bandido. Mga kapatid, hindi sila sumunod sa mga patakaran, kaya't mamatay man tayo sa pagsisikap, kailangan nating maghayganti para sa pinuno. Kasabay ng paputok na sigaw ng bandidong nakadamit na kulay abo. Maghayganti ka sa pinuno. Patayin. Patayin sila. Ang grupo ng mga bandido ay ganap na nagngangalit, at lahat sila ay parang nabalisa habang hinihimok nila ang kanilang mga kabayo na tumakbo pasulong na may kahangahangang paraan na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Ang origin energy ay tumaas sa ibabaw ng mga saber sa mga kamay ng bandido habang sila ay kumikislap patungo kay Alvin at sa iba pa. Om. 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 Ang mga sable lights na tumatakip sa langit ay dumaan sa kanila. Nang ang mahigit 100 bandido na hindi natatakot sa kamatayan ay umaksyon sa kanila, kahit na si Peggy ay nakikipaglaban ng buong lakas, hindi pa rin niya nagawang patayin silang lahat sa isang sandali. Hindi nagtagal, ang grupo ni Alvin ay nalubog sa mga tulisan. Ang pagdaloy ng dugo at pagpatay ay ganap na nabuksan. Umupo si Alvin sa matayog na kabayo habang ang isang kamay ay nakadiin sa ulo ng kanyang kabayo upang patahimikin ang kabayong nagiging hindi mapakali, at ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak sa makitid na espada. Hindi kailanman nagkusa si Alvin na umatake. Ngunit bawat bandido na umatake kay Alvin ay mamamatay sa ilalim ng kanyang espada ng walang pagbubukod.
Hindi nagtagal, napagtanto ng grupo ng mga bandido na si Alvin ay hindi madaling masaktan, at sinadya nilang iwasan si Alvin. Sa loob ng ilang panahon, ang lugar kung saan naroon si Alvin ay naging kakaibang lupain ng walang tao. Ang lakas ng pinuno ng bandido ang pinakamalakas sa grupo ng mga bandido. Sa mga natitirang bandido, mahigit kaunti lang sa 10 bandido ang medyo mas malakas, kasama ang bandidong iyon na nakadamit na kulay abo. Ang 10 mga bandidong ito ay ang mga target din na pinangalagaan ni Peggy. Gayunpaman, mayroon pa ring isda na nakatakas sa lambat sa huli. Naglakas loob ka talagang patayin ang pinuno, papatayin kita. Nakarinig si Alvin ng isang paputok na sigaw at hindi napigil ang lumingon sa tunog. Ang bandidong kulay abong nakadamit ang sumusugod kay Locke. 415. Kumikislap ang figure ng gray na nakadamit na bandido habang sumusugod siya kay Locke, at ang saber light sa saber na nasa kamay niya ay biglang tumaas. Sa himpapawid, lumitaw ang 800 sinaunang mammoth na silhouette, na sinundan ng isa pang 150 kasama ang sinaunang mammoth silhouette, at ang mga ito ay lumabas ng may kahangahangang paraan na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Malinaw, ang bandidong gray na ito ay isang pang-anim na antas ng nascent soul stage na martial artist. Ang sable sa kanyang kamay ay isang grade 8 spirit saber. Ang pag-atake ng gray na nakadamit na bandido ay naging dahilan upang mamatla ang mukha ni Leon, na nasa sobrang awa na dahil sa pag-atake ng ilang bandido. Alvin. Sa kanyang gulat, napansin ni Locke ang kalapit na Alvin. Nang makita ni Locke si Alvin na may maluwag na ekspresyon habang nakatingin sa tanawin dito, halos magalit siya hanggang sa dumura siya ng dugo. Nakikipaglaban ako para sa aking buhay kasama ang mga bandido dito, ngunit si Alvin ay nanunood ng palabas sa gilid. Kaagad, ang puso ni Locke ay kumirot at nakaramdam siya ng hindi patas sa kanyang puso. Nanlamig ang mga tingin ni Locke habang nakatingin sa bandidong kulay abo na nakadamit na lumipad, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulubot sa isang mapanlinlang na ngiti. Bang! Biglang natapakan ni Locke ang kanyang mga paa sa lupa at ang kanyang origin energy ay tumaas ng tila siya ay nag-transform sa isang cannonball na lumipad ng diretso patungo kay Alvin. Mula noon ay pinapanood ni Alvin ang eksena, at nang makita niyang si Locke ay pinuntirya ng bandidong kulay abong nakadamit, balak na niyang tumulong. Kahit na ang sama ng loob sa pagitan nila ni Locke ay hindi mababaw, si Leon ay isang 7-star sword sect na disipulo sa anumang paraan. Bilang isang kapwa-alagad ng 7-star sword sect, hindi siya dapat basta-basta manood o magdagdag ng insulto sa pinsala kapag nasa ilalim ng ganoong mga kalagayan na dumaranas ng sakuna. Ngunit ang mukha ni Alvin ay naging malungkot nang makita niya ang eksenang lumitaw sa kanyang harapan. Locke. Nakita niya si Locke na sumugod sa kanya pagkatapos ay umikot sa kanyang likod, na naging dahilan upang si Alvin ay maging target ng bandido na nakadamit na kulay abo at ng iba pang mga bandido. Paanong hindi niya malalaman ang iniisip ni Locke? Gusto ni Locke na ipapatay siya ng mga bandidong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Locke ang kanyang tunay na lakas at naisip lamang na siya ay isang ika-4 na antas ng nascent soul stage martial artist. Alvin, ipaubaya ko sila sa iyo. Tutulungan ko si Elder Peggy. Sa ilang sandali, ang boses ni Locke ay pumasok sa mga tainga ni Alvin, na naging dahilan upang ang ekspresyon ni Alvin ay maging mas madilim at ang nakakatakot na malamig na ilaw ay lumabas mula sa kanyang mga mata. Tulungan si Elder Peggy. Sa maliit na kakayahan ni Locke, kakailanganin ba ni Elder Peggy ang tulong ni Locke? Bukod dito, kasama ang bawat pagsali sa labanan kasama si Elder Peggy na nangunguna, ang grupong ito ng mga bandido ay halos ganap na nolipol ngayon. Wala talagang magagawa si Locke. Mukhang masyado pa akong naawa. Ang bahagyang lamig na nagyayelong lamig at butas ng buto ang lumitaw sa puso ni Alvin, at naramdaman niyang ang pag-iisip na iligtas si Locke na lumitaw sa kanyang puso ay katawa-tawa. Kanina, gusto niyang tulungan si Locke na harapin itong gray na nakadamit na bandido. Ngunit sa hindi inaasahan, sa halip ay direktang kinuha siya ni Locke bilang isang kalasag upang ilantad sa harap ng gray na nakadamit na bandido at ng iba pang mga bandido, na naging dahilan upang siya ang maging target ng lahat. Malinaw na may intensyon si Locke na mawala siya sa kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ni Locke, ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa bandidong nakadamit na kulay abo. Swoosh!
Sa ilang mga bandido, ang bandidong nakasuot ng kulay abo na nasa ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage ang pinakamabilis, at nakarating siya malapit kay Alvin sa isang kisap mata. Nang makita niya ang edad ni Alvin, ang gray na nakadamit na bandido ay nagpagan kay Alvin. Kasabay ng pag-flash niya kay Alvin, ang saber na nasa kanyang kamay ay biglang kumislap diretso sa lalamunan ni Alvin, na para bang gusto niyang patayin si Alvin sa isang laslas. Mini-underestimating ako hanggang sa ganon. Nang makita ni Alvin na dumaan sa kanya ang gray na nakadamit na bandido ngunit nakatitig pa rin kay Locke, agad na lumitaw ang bahagyang pangungutya sa mukha ni Alvin. Kasalukuyan, ang sable ng gray na nakadamit na bandido na sumulpat ay sadyang naputol. Marahil, ang slash na ito ay makakapatay ng ordinaryong pang-apat na antas ng Nascent Soul Stage na martial artist. Ngunit si Alvin ay hindi ordinaryong pang-apat na antas ng Nascent Soul Stage na martial artist. Sa ilang sandali, naramdaman ni Alvin ang isang bugzo ng malakas na hangin na puno ng layunin ng pagpatay, at ito ay mabangis na dumampi sa kanyang lalamunan, na nagdulot sa kanya ng sakit mula sa pag-ihip ng hangin. Kaagad, ang mga mata ni Alvin ay mabilis na nanlamig. Nililigawan mo si kamatayan. Sa isang iglap, gumalaw si Alvin. Ang origin energy sa kanyang mga binti ay nagngangalit at ang wind force ay lumitaw. Sa isang kisap mata, sinipa ni Alvin ang kabayo, lumundag siya na parang umaakyat sa mga ulap at nakasakay sa ambon, at bahagya niyang naiwasan ang mabilis na laslas ng bandidong kulay abong nakadamit sa napakaliksi na paraan. Ang kanyang buong galaw ay makinis na parang gumagalaw na ulap at umaagos na tubig. Ang eksenang ito ay parang napag-usapan na noon at ang gray na nakadamit na bandido ay nakikipagtulungan kay Alvin upang magtanghal. Paano ito naging posible? Sa di kalayuan, si Locke na nahihirapang sumugod sa gilid ni Elder Peggy at nakadama ng kaligtasan, ay nakita niya ang eksenang ito sa kanyang sariling mga mata at ang kanyang mga mag-aaral ay naghihigpit habang ang ekspresyon ng kawalang paniwala ay lumitaw sa kanyang mukha. Talagang naiwasan ni Alvin ang pag-atake ng isang ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage martial artist. Sa ilang sandali, malinaw na nakita ni Locke ang mga sinaunang mammoth na silhouette na lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Alvin, at ang kanyang mukha ay walang katulad na mapatla. 800 Ancient Mammoths. Si Alvin ay isang 6th level Nascent Soul Stage martial artist. Si Locke ay natulala, ganap na natulala. Isang 22 taong gulang na ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage na martial artist. Ito. Hindi naman ako nananaginip, diba? Nang mag-isip siya hanggang sa puntong ito, hindi napigilan ni Locke na iunat ang kanyang kamay para kurutin ang kanyang hita. Sa simula, siya na bahagyang binilang ay hindi nakakaramdam ng anumang sakit at agad na nagulat. Mukhang nananaginip talaga ako. Alam ko na, paanong ang Alvin na iyon ay posibleng magkaroon ng ganoon kalakas na kultiva. Sa susunod na sandali, ang pag-iisip ni Locke ay tumigil sa kanilang landas. Kaya lang nakapasok na ang matinding sakit sa kanyang hita sa mga pain receptors niya. Hindi ako nananaginip. Ang mukha ni Locke ay namutla, at ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw. Damn it! Ang edad ni Alvin na ito ay hindi pa katandaan ngunit talagang taglay niya ang nakakagulat na paglilinang na ito. Pareho tayong tao, ngunit bakit napakalaki ng pagkakaiba? Ang langit ay hindi patas. Sa sandaling ito, halos lahat ng natitirang mga bandido ay patay na, kaya maraming mga tao ang nakakita sa eksenang ito ng kanilang dalawang mata. Kabilang sa kanila ang Elder Peggy ng 7-Star Sword Sect. Yan ang Wind Force. Hindi tulad ni Locke, naunawaan ni Peggy sa isang sulyap na ang kakaibang aura na bumabalot sa loob ng origin energy sa mga binti ni Alvin ay Wind Force. Bilang isang void prying stage na martial artist na may katulad na pagkakaintindi sa Wind Force, lubos siyang pamilyar dito. Iyan ay hindi isang Wind Force seed, ito ay tunay na Wind Force, elementary Wind Force. Matapos niyang maunawaan ang lahat ng ito, nagsikip ang mga mag-aaral ni Peggy at nababalot ng pagtataka at hindi paniniwala ang kanyang mukha. Naintindihan ng Nascent Soul Stage martial artist ang elementary Wind Force. Wala akong nakikitang mga bagay, tama. Ika-6 na antas ng Nascent Soul Stage. Ngayon, isang alon ng mga bulalas ng pagkagulat ang tumunog.
Ang natitirang mga tao ang nagulat sa 800 sinaunang mammoth na mga silhouette na nakondense ni Alvin mula sa pagguhit sa enerhiya ng langit at lupa. Maliban kay Peggy, walang sinumang naruroon ang nakaalam na sa 800 sinaunang mammoth na nakondense ni Alvin, mayroong 200 na kabilang sa elementary wind force. Ano? Malungkot ang ekspresyon ng Gray na nakadamit na bandido nang sumable ang kanyang laslas. Nang bahagyang lumingon siya at nakita ang 800 sinaunang mammoth na silhouette sa itaas ni Alvin, ang kanyang mukha ay naging mapatla. Napagtanto niya na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Minamaliit niya ang binatang ito na mukhang mahigit 20 taong gulang na. Akala niya noong una ay menor de edad na karakter lamang ang binata, ngunit hindi niya inasahan na ang binatang ito ay isang pang-anim na antas ng nascent soul stage martial artist na katulad niya. Sa sandaling ito, nagkaroon pa siya ng puso na magpakamatay. Swoosh! Ang origin energy sa katawan ng Gray na nakadamit na bandido ay nanginginig habang gusto niyang umikot sa himpapawid, ngunit naapektuhan siya ng sagabal ng momentum. Agad na nakita sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Alam niyang patay na siya. At patay na talaga siya. Swoosh! Kasabay ng bahagyang paglamig ng tingin ni Alvin, sumipol ang grade 6 na spirit sword sa kanyang kamay, bumababa sa likod ng bandidong nakadamit na kulay abong at tumusok sa puso ng bandidong kulay abong nakadamit bago lumabas sa kabilang panig. Nanginginig ang katawan ng bandidong nakadamit na kulay abo, pagkatapos ay tumigil sa himpapawid bago bumagsak sa lupa. Patay! Hindi pa banggitin na ang Gray na nakadamit na bandido ay nagbigay ng napakalaking depekto para samantalahin ni Alvin, kahit na wala itong kapintasan, napakadali pa rin para kay Alvin na patayin siya. Kung tutusin, kahit isa sa 5 dakilang Young Masters, si Saber Young Master, na isang 6th level nascent soul stage martial artist na nakaintindi ng Saber Force Seed at nagtataglay ng grade 6 Spirit Saber. Natalo pa rin sa mga kamay ni Alvin halos 2 buwan na ang nakalipas. Para kay Alvin, isang ordinaryong pang-anim na antas ng nascent soul stage na martial artist na tulad nitong Gray na nakadamit na bandido ay walang anumang banta. Nakita ng mga bandido na naniningil kay Alvin ang eksenang ito at namutla ang kanilang mukha. Agad nilang napagtanto na ang binatang ito ay isang ganap na demonyo. Tumakas ka! Nagkatinginan ng mga bandido sa katumakas patalikod. Hindi sila hinabol ni Alvin. Hindi nagtagal, napatay ang mga bandidong ito sa magkasanib na pag-atake ng guard commander ng grupong mga ngalakal at ng grupo ng mga gwardya. Hanggang sa puntong ito, ganap na nalipol ang 100+ bandido. Sa gilid ng Ancient River Trading Company, 10+ guards lang ang nasugatan, pero walang namatay. Ito ay maaaring ituring na isang kumpletong tagumpay. Ang grupo ng mga bandido ay ganap na nalipol, ngunit ang eksena ay nakamamatay na tahimik. Ang mga titig ng bawat isa, kabilang ang mga nagmamaneho ng bagon ng grupong mga ngalakal ay sabay-sabay na bumaba kay Alvin. Gulp! 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 Sa ilang sandali, ang isang alon ng paglunok ng laway sa kahirapan ay maaaring malabo na marinig mula sa paligid. Ang lakas talaga niya. Ang iba pang 2 7-star sword sect na mga disipulo sa loob ng korte ay nagkatinginan at may mga ekspresyon ng pagtataka. Mahirap isipin na ang isang 22 taong gulang na binata ay talagang may ganoong lakas. Ngayon, talagang umaasa ako na siya ay talagang disipulo ng ating 7-star sword sect. Oo, kasama siya, bakit mag-aalala ang 7-star sword sect na maging napakatalino sa hinaharap? Bagamat ang 2 disipulo ng inner court ng 7-star sword sect ay mas matanda kay Alvin ng mahigit 10 taon, sa sandaling ito, tumingin sila kay Alvin na may mga titig na puno ng pagpipitagan. Ang likas na talento at lakas ni Alvin ay nagdulot sa kanila ng taos-pusong paghanga. Alvin, mukhang minamaliit pa rin kita. Sa wakas, nagsalita si Peggy at binasag ang katahimikan ng eksena. Tumingin si Peggy kay Alvin ng isang tingin na sobrang komplikado. Hindi pa rin niya maisip kung paano maaaring maunawaan ng isang ika-4 na antas ng nascent soul stage martial artist ang elementary wind force.
Bilang isang third level na Void Prying stage martial artist na nakaintindi ng half-step advanced wind force, 100% siyang nakakasigurado na kapag naiwasan ni Alvin ang slash ng Grey Cloud Bandit kanina, ito ay talagang sa pamamagitan ng paggamit ng wind force. Alvin. Paano siya magkakaroon ng lakas ng ganito? Mapula ang ekspresyon ni Locke. Noong una ay inakala niya na si Alvin ay pang-apat na antas lamang ng nascent soul stage na martial artist, ngunit hindi niya akalain na itatago ni Alvin ang kanyang lakas ng ganoon kalalim. Hindi nagtagal, nagpahinga at nagayos muli ang grupo ng mga ngalakal bago nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Napansin ni Alvin na bukod kay Elder Peggy, lahat ng iba, kabilang ang guard commander ng merchant group, ay tumingin sa kanya ng may paggalang at paggalang. 416. Kung hindi lang may kumikilos ng mag-isa, hindi sana magalit ang grupo ng mga bandido na iyon. Pareho silang mga disipulo ng 7-star sword sect, ngunit bakit napakalaki ng pagkakaiba? Ang ilang mga tao ay walang kakayahan, ngunit gustong humanap ng limelight. Kung hindi dahil sa kultibasyon ng leader ng bandido na napilayan ni Elder Peggy, may maglalakas loob bang umatake? Mabuti na lang at walang napatay sa ating mga kapatid, kung hindi. Masiglang nag-usap ang grupo ng mga gwardya at tila may itinuturo ang kanilang mga talakayan. Lumubog ang mukha ni Locke dahil natural niyang alam na pinag-uusapan siya ng mga gwardya na ito. Alvin, ikaw ba ay talagang nasa ika-4 na antas lamang ng nascent soul stage? Sa kabilang panig, isang voice transmission ang pumasok sa mga tainga ni Alvin. Naunawaan ni Alvin na ito ang boses ni Elder Peggy, at agad siyang tumugon sa pamamagitan ng voice transmission. Oo. Nanliit ang mga mag-aaral ni Peggy nang makuha niya ang kumpirmasyon ni Alvin. Paano mo naintindihan ang wind force? Ayon sa aking kaalaman, ang isang martial artist sa ibaba ng Void Prying stage ay higit na nakakaintindi ng isang force seed, at imposibleng maunawaan ang tunay na force. Muling pumasok sa tainga ni Alvin ang boses ni Peggy, at napuno ito ng pagtataka at pagkalito. Sa ganang kanya, lahat ng sinabi niya ay batas na bakal ng Cloud Continent at wala siyang narinig na sinumang lumalabag dito. Ang nagawang labagin ni Alvin ang bakal na batas na ito ay nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na pagkagulat. Hindi ko rin alam. Umiling si Alvin at sumagot sa pamamagitan ng voice transmission. I just tried to comprehend it and comprehend it I did. Natulala si Peggy. Ano ang ibig sabihin ng sinubukang unawain, at unawain ito? Parang walang sinasabi. Ngunit malinaw na alam ni Peggy na kahit na siya iyon, hindi siya madaling magsasalita ng sekretong tulad nito. Naiintindihan ni Alvin ang hindi gustong sabihin sa kanya. Ang susunod na bahagi ng paglalakbay ay maaaring ituring na mapayapa. Matapos gumamit ng halos isang buwang oras, nakarating na sa wakas si Alvin malapit sa destinasyon kasama ang grupo ng mga ngalakal ng Ancient River Trading Company. Darating tayo doon sa isa pang 5 o 6 na araw. Tumingin si Peggy kay Alvin at bahagyang ngumiti. Matapos niyang masaksihan si Alvin na isinasagawa ang kanyang nakakagulat na kakayahan, nagbago ang saloobin ni Peggy kay Alvin. Sa Cloud Continent, iginagalang ang malalakas. Ang lakas na kasalukuyang taglay ni Alvin ay maaaring mas mababa sa kanya, ngunit ang likas na talento ni Alvin ay maaaring tawaging napakapangit at walang kapantay. Sa likas na talento ni Alvin, ang paghabol at paglampas sa kanya ay hindi mahirap, at napakadali. Malapit na tayong dumating. Lumiwanag ang tingin ni Alvin. Kung tungkol sa pagbabago ng ugali ni Peggy, natural na napansin niya ito. Ganito sa mundong ito kung saan iginagalang ang malalakas. Kung mayroon kang lakas, maaari mong makuha ang mataas na paggalang at paggalang ng iba. Sa kabaligtaran, kung hindi ka nagtataglay ng lakas, kung gayon ikaw ay magiging hamak na parang damo at langgam. 7-star sword sect, Megrespik. Ngayon, isang hindi inaasahang panauhin ang dumating sa lokasyon ng pagtatanim ng elder sa labas ng korte, si Leon, na isang bangin na may sapat na sikat ng araw. Ikaw si Elder Leon. Ang binata na naglalakbay ay bahagyang magalang na yumuko kay Leon. Ikaw ay
isang miyembro ng Ancient River Trading Company. Bumaba ang tingin ni Leon sa simbolo sa dibdib ng lalaki at nakataas ang kanyang mga kilay. Pinadala ka ba ng pinsan ko? Pinsan kuya. Ang binata mula sa Ancient River Trading Company ay hindi maiwasang matigilan nang marinig niya si Leon. Ang aking pinsan na kapatid ay tinatawag na Philip, sabi ni Leon. Eksakto, eksakto. Si Elder Philip ang nagpadala sa akin. Elder Leon, ito ang sulat na hiniling sa akin ni Elder Philip na ibigay sa iyo noong isang buwan. Ang binata mula sa Ancient River Trading Company ay nag-withdraw ng isang sulat mula sa kanyang spatial ring at ipinasa ito kay Leon. Liham. Bahagyang natarante si Leon nang matanggap niya ang sulat. Naku-curious siya sa kanyang puso, bakit bigla na lang magpapadala sa kanya ng sulat ang kanyang pinsan na kapatid na ilang taon nang hindi makontak. Ang kanyang pinsan na kapatid ay apo ng kapatid ng kanyang lolo, at sa mga disipulo ng Dalton na katulad niya, si Philip ay ang tanging pinsan bukod sa kanya. Ang Dalton ay tumanggi na matapos na manahin hanggang ngayon. Bukod sa kanyang lolo, siya lamang at ang kanyang pinsan na kapatid, at ang kani-kanilang mga kaisa-isang anak na lalaki ang natira. Binuksan ni Leon ang sulat. Pinsan Kuya Leon, matagal na. Nami-miss ka na ni Kuya at ni Lolo. Ngayon, dumating ang hindi inaasahang bisita sa sangay ng Ancient River Trading Company sa Ancient City of Everlast na binabantayan ni Kuya, at ang sabi ng taong ito ay isa siyang inner court disciple ng Seven Star Sword Sect. Ngunit, ang kanyang edad ay nakakagulat dahil siya ay talagang 22 taong gulang lamang. Ang kanyang lakas ay higit pa kay Locke at nasa ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage. Nagsikip ang mga pupils ni Leon at bumilis ang tibok ng puso niya nang magbasa siya hanggang dito. Pwede bang? Huminga ng malalim si Leon at nagpatuloy sa pagbabasa. Tinawag ng taong ito ang kanyang sarili na Alvin. Nagtataka ako kung ang isang napakahusay na disipulo ay lumitaw sa Seven Star Sword Sect nitong mga nakaraang taon. Kuya, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng return letter para makumpirma ito ng kapatid. Natapos ni Leon na basahin ang balanse ng sabay-sabay. Haha. H-A-H-A-H-A-H-A. Bigla, pagkatapos ng maikling sandali ng katahimikan, humagalpak ng malakas na tawa si Leon na para bang nakatagpo siya ng isang malaking masayang okasyon. Tulungan ako ng langit. Si Leon ay tuwang-tuwa sa kanyang puso. Alvin, hindi ka takatakang nawala ka noong isang buwan. Kaya pala napunta ka sa Ancient City of Everlast. Natatakot ako na hindi mo akalain na ang External Affairs Elder ng Seven Star Sword Sect na nagbabantay sa sangay ng Ancient River Trading Company doon ay ang aking pinsan na kapatid. Nang mag-isip siya hanggang sa puntong ito, lumundag ang mood ni Leon at hindi ito nakahinga ng matagal. Ang makapal na malamig na ilaw ay lumitaw sa mga mata ni Leon. Alvin, kailangan mo lang tumakbo sa pintuan ng impyerno. Sa pagkakataong ito, papatayin kita. Magsusulat ako kaagad, ipasa ito kay Elder Philip. Tiningnan ni Leon ang binata mula sa Ancient River Trading Company. Oo. Magalang na sagot ng huli. Si Leon ay naglabas ng brush at iwinagayway ang kanyang kamay, at isang sulat ay natapos ng maayos ng walang tigil. Dapat mong personal na ipasa ang liham na ito kay Elder Philip. Ang gintong ito ang aking gantimpala sa iyo. Ipinasa ni Leon ang sulat at sabay na naglabas ng isang stack ng mga perang papel, pagkatapos ay ipinasa ang mga ito sa binata mula sa Ancient River Trading Company. Huwag kang mag-alala Elder Leon, buhay ako kung kasama ko ang sulat, at patay kung ito ay masira. Ang huli ay nangako ng taos puso, pagkatapos ay namula nang matanggap niya ang ginto. Pumunta ka. Ikinaway ni Leon ang kanyang kamay. Oo. Tumalikod ang huli at umalis. Pinsan kapatid, ang kinabukasan ng ating Dalton ay nasa iyo. Kung makukuha mo ang Muscle Meridian Rebirth Scroll mula kay Alvin, kung gayon ang ating Dalton ay tataas ng malakas. Isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Leon. Nang malaman niya na pumunta si Alvin sa Ancient City of Everlast, wala siyang ibang hiniling kundi ang magtungo roon mismo. Ngunit alam niyang kung aalis siya, tiyak na mag-iiwan ito ng ilang mga landas.
Kapag namatay si Alvin sa labas ng sekta, malamang na susundin ng iba ang mga landas na ito at mahahanap siya. Ito ay isang bagay na hindi niya gustong makitang mangyari. Ang lakas ng kapatid ng pinsan ay higit sa akin, kaya hindi mahirap para sa kanya na patayin si Alvin at agawin ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Nang mag-isip siya hanggang dito, ang mukha ni Leon ay nagpakita ng isang ngiti. Pagkalipas ng 6 na araw, ang grupo ni Alvin sa wakas ay lumabas sa walang hangganang disyerto at kakapasok lang nila sa isang oasis nang makakita sila ng isang lungsod na nakatayo sa di kalayuan. Tumingin si Alvin kay Peggy na nasa tabi niya at nagtatakang nagtanong. Elder Peggy, iyan ang patutunguhan ng ating paglalakbay ngayon. Eksakto. Tumango si Peggy. Pagdating namin sa lungsod sa unahan, ibababa ng grupo ng mga ngalakal ang mga paninda at magpapalit sa isa pang car garden ng mga kalakal. Sa oras na iyon, babalik kami sa parehong paraan kung paano kami dumating sa sinaunang lungsod ng Everlast. Sa panahong iyon, mayroon kaming ilang oras upang magkaroon ng maayos na pagkain. Lumiwanag ang mata ni Alvin. Sa mahirap na paglalakbay na ito ng isang buong buwan, hindi sila nakakakain ng maayos at ngayon ay maaari na silang kumain. Ang grupo ng mga ngalakal ay pumasok sa lungsod. Pinangunahan ng guard commander ang grupo ng mga ngalakal na ay diskarga ang kanilang mga kargamento. Para naman kay Alvin, Peggy, at sa 3 pang disipulo ng 7-Star Sword Sect, nakahanap sila ng restaurant na makakainan. Kalmado at tahimik ang kanilang pagkain dahil kahit si Locke ay hindi na nanggugulo. Sa totoo lang, dahil ginamit ni Alvin ang lakas ng 800 sinaunang mammoth noong araw na iyon, si Locke ay lubos na natakot at hindi nang ahas na maging mapangahas kay Alvin. Napakaganda ng ugali niya kaya naging dahilan ng paghanga ng iba pang mga disipulo sa loob ng korte ng 7-Star Sword Sect. Nadama ng lahat na nagbago si Locke. Pagkatapos nilang kumain, si Alvin at ang iba ay nagtipon kasama ang grupo ng mga ngalakal bago umalis sa lungsod at bumalik sa sinaunang lungsod ng Everlast. Sa buong daan, si Alvin ay naglilinang pa rin. Lumipas ang oras. Mabilis na lumipas ang halos 1 buwan. Noong araw na iyon, nagising si Alvin mula sa kanyang paglilinang at isang maliwanag na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Mukhang nag-improve ka. Kakagising lang ni Alvin mula sa kanyang cultivation ng ang voice transmission ni Peggy ay pumasok sa mga tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Bahagyang ngumiti si Alvin. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation ay nasa breakthrough point na sa pagitan ng ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage at ang ika-5 antas ng Nascent Soul Stage. Kulang lang siya ng pagkakataon para itulak ang kanyang cultivation para maayos na makapasok sa ika-5 antas ng Nascent Soul Stage. Sa oras na iyon, tataas muli ang kanyang lakas. Kapag nakapasok na ako sa ika-5 antas ng Nascent Soul Stage, at kahit na makaharap ko ulit ang Saber Young Master na iyon at labanan siya ng direkta, hindi ko na kailangang matakot pa sa lakas mula sa kanyang Saber Force Seed. Kahit na ang kanyang lakas ay umabot sa rurok nito sa pagbabago-bago ng Saber Force Seed, maaari ko pa rin siyang durugan. Napaisip si Alvin sa kanyang puso at napuno siya ng kumpiyansa. Elder Peggy, gaano katagal bago tayo makarating sa Ancient City of Everlast? Tanong ni Alvin kay Peggy. Bahagyang ngumiti si Peggy. Dapat tayong dumating sa 1 pang 4 o 5 araw. Kung gayon ang mga taong ipinadala ko at ni Elder Philip sa 7-Star Sword Sect ay dapat na nakabalik na ngayon. Makukumpirma namin ang iyong pagkakakilanlan sa sandaling bumalik kami. Tumango si Alvin, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpikit at pagmumuni-muni. Sa halos parehong oras, sa loob ng sangay ng Ancient River Trading Company sa Ancient City of Everlast. Elder Philip, ito ang sulat na ipinadala sa iyo ni Elder Leon. Magalang na ipinasa ng binata ang selyadong sulat sa kanyang mga kamay kay Philip. Okay. Pwede ka nang umalis. Ikinaway ni Philip ang kanyang kamay, at ang huli ay umatras. Swish! Hindi nagtagal, binuksan ni Philip ang sulat. Bumaba ang kanyang tingin sa segment ng mga salita sa harapan at bahagyang nabigla. Si Alvin ay talagang isang disipulo sa loob ng korte ng ating 7-Star Sword Sect.
Mukhang masyadong nagmamadali si Locke. Napabuntong hininga si Philip at nagpatuloy sa pagbabasa. Kakapasok pa lang ni Alvin sa 7-star sword sect nang wala pang isang taon nang patayin niya ang numero 1 disipulo sa Outer Court, si Gomer, at naging bagong number 1 na disipulo sa Outer Court sa edad na 21. Pagkalipas ng isang taon, pinatay niya ang unang antas ng Nascent Soul Stage na disipulo sa loob ng korte, si Woody, na may cultivation sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage. Noon pa lang sa martial competition ng 5 dakilang sekta, natalo niya ang Saber Young Master ng Demonic Lotus Blade Sect, si Logan, at nasungkit ang pinakamataas na kaluwalhatian ng unang pwesto sa martial competition para sa 7-star sword sect. Unti-unting bumibilis ang paghinga ni Philip habang bumababa ang kanyang tingin. Hindi niya akalain na si Alvin ay hindi lamang isang disipulo sa loob ng korte ng 7-star sword sect, ngunit mayroon din siyang nakakagulat na mga nagawa. 417. Halimaw si Alvin. Hindi siya tao. Hindi mapigilan ni Philip ang hindi maipaliwanag na pagkagulat. Ang mga nagawa ni Alvin ay isang bagay na hindi niya maiwasang mabigla kahit na nabuhay siya sa kalahati ng kanyang buhay. Nang maalala niya ang hidwaan sa pagitan ni Alvin at ng kanyang anak na si Locke, noong kararating lang ni Alvin sa Ancient City of Everlast, hindi niya napigil ang tumawa ng mapait. Mukhang tahimik lang si Locke sa kanyang pagkawala sa pagkakataong ito. Hindi sa banggitin siya, kahit na hindi ko kayang saktan si Alvin. Hindi mahirap isipin ang kahalagahan ni Alvin sa kasalukuyang 7-star sword sect. Ang dami pa naman sa likod. Sa lalong madaling panahon, napansin ni Philip na sa sulat na ibinigay sa kanya ng kanyang pinsan na kapatid na si Leon, mayroon talagang malaking bahagi ng mga salita pagkatapos ng paglalarawan ng mga nagawa ni Alvin. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Hindi nagtagal, hindi napigilan ng kanyang mga mag-aaral na masikip. Matapos niyang basahin ito ng buo ay namula ang mukha niya at hindi maipaliwanag na excited siya. Si Alvin talaga ay may pinakamataas na paraan ng paglilinang, ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Nagagawa nitong payagan ang isa na makamit ang muling pagsilang at madagdagan ang natural na talento. Kaya ang dahilan kung bakit napakapangit ni Alvin ay dahil sa Muscle Meridian Rebirth Scroll na iyon. Lumakas ang damdamin ni Philip at sa parehong oras na nabigla siya, ang kanyang mga mata ay nagbuga ng apoy ng nag-aalab na pagnanasa na tila masusunog ang anumang bagay sa kawalan. Tulad ng sinabi ng pinsan na si Leon, kapag nakuha na ng ating Dalton ang Muscle Meridian Rebirth Scroll, tiyak na babangon ito ng malakas. Nang maisip niya ito, ang kasakiman sa mga mata ni Philip ay lalong tumaas, hanggang sa isang punto na mahirap pigilan. Si Alvin ay dapat na babalik kasama ang grupo ng mga ngalakal sa loob ng ilang araw. Dapat akong maghanda para bigyan siya ng napakalaking regalo. Baka sa mukha ni Philip ang bahagyang kabaliwan. 7-star sword sect, Doobie Peak, Alcade Hall. Swoosh! Sa kalangitan sa labas ng Alcade Hall, ang daloy ng hangin ay kumikislap ng lumitaw ang isang magandang figure mula sa manipis na hangin. Ito ay isang magandang babae sa damit na kasing puti ng nyebe at ang kanyang bawat kilos ay nagpapakita ng isang napaka-eleganteng tindig. Ang batang babae na nakasuot ng puting damit ay nakatayo sa langit na parang purong snow lotus, dahilan para mahirapan ang isa na pukawin ang intensyon na hindi siya igalang. Biglang may lumabas na figure mula sa Alcade Hall upang tumayo na nakaharap sa batang babae na nakaputing damit. Ito ay isang magandang babae na may marangal at magandang tindig. Marshal Tita. Bahagyang yumuko ang dalagang nakaputing damit na may paggalang sa magandang babae. Ang magandang babae ay walang iba kundi ang master ng Alcade Hall, ang peak master ng Alcade Peak ng 7-star sword sect. Jean. Ikaw. Ikaw si Elsa. Tanong ni Jean sa hindi siguradong paraan habang nakatingin sa batang babae na nakasuot ng puti sa kanyang harapan. Marshal Tita, ako po. Bahagyang ngumiti ang nakaputing damit na batang babae tulad ng namumulaklak na Azure Lotus at ang kanyang walang katulad na kagandahan ay naging sanhi ng pag-iisip ng isang tao. I never imagined that the little girl from that year would become so big in a blink of an eye.
Naaalala ko pa na noong nakita kita ilang taon na ang nakakaraan, bata ka pa. Naalala ni Jean ang mga nakaraang alaala at bumaantong hininga. Pumunta ka ba dito sa pagkakataong ito dahil may kailangan si kuya? Bumalik sa katinoan si Jean, pagkatapos ay tumingin sa batang babae na nakasuot ng puting damit at nagtanong sa banayad na boses. Nang banggitin niya ang kanyang big sister, ang mukha ni Jean ay tila may malalim na paggalang na pinaghalo sa loob. Ito ay paggalang na nagmula sa puso, paggalang na nagmula sa kaluluwa. Nang maalala ni Jean ang nakakagulat na lakas na ipinakita ng batang babaeng iyon na nagpalabas ng hangin ng misteryo sa buong katawan niya, hindi mapigilan ni Jean na manginig. Sa oras na iyon, siya ay 10 taong gulang pa lamang at hindi pa nakapasok sa 7-star sword sect. Ang misteryosong batang babae na iyon ay lampas lamang ng kaunti sa 20, ngunit 3 eksperto sa void initiation ang ginawang alikabok sa pagtataas ng kanyang kamay. Para kay Jean, ang pagiging kapatid ng dalagang iyon na may kakaibang background ay tunay na magandang kapalaran na naipon niya sa loob ng 3 buhay. Alam niya ng malinaw sa kanyang puso na kung hindi dahil sa batang babae, imposible para sa kanya na maging peak master ng 7-star sword sect na nagtataglay ng lakas na mas mababa kaysa sa sect leader, Elder Pong, at sa 2 guardian elder. Siya ay isang simpleng babae, ngunit kaya niyang tumayo sa ganoong taas. Malaki ang naging bahagi nito ng kanyang big sister. Martial Tita, ang ika-50 kaarawan ni Master ay 7 buwan na lang. Hiniling sa akin ni Master na imbitahan si Martial Tia at ang mga taong malalapit kay Martial Tita na magsama-sama at gamitin ang okusyong ito para makahabol. Hiniling sa akin ni Master na magpasa ng mensahe kay Martial Tia. Ang pagmamahal sa pagitan ng magkapatid ay hindi magbabago magpakailanman. Mabagal na sabi ng dalagang nakaputing damit. Ang pagmamahal sa pagitan ng magkapatid na babae ay hindi magbabago magpakailanman. Bahagyang nanginig ang katawan ni Jean, pagkatapos ay bahagyang bumaantong hininga. Ang pinakamalaking nagawa ko, si Jean, sa buong buhay kong ito, ay hindi ang pagiging Arcade Pix Master. Ngunit sa halip ay kinikilala nito ang napakabuting kuya. Elsa, sandali, maghahanda na ako. Lumiwanag ang figure ni Jean upang bumalik sa arcade hall nang matapos siyang magsalita. Kelly, maglakbay kasama si Master. Marahil ito ay isang magandang kapalaran para sa iyo. Natagpuan ni Jean si Kelly at diretsong sinabi. Naguguluhan ang ekspresyon ni Kelly. Kelly, naalala mo ba yung Martial Tita na binanggit ni Master? Tanong ni Jean kay Kelly. Naaalala ko. Tumango si Kelly. Master, ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Martial Tita. Narinig na niya ang misteryosong Martial Tita niya. Nalaman niya na ang kanyang martial aunt ay isang supreme figure mula sa kanyang master at siya rin ang taong iginagalang ng kanyang master sa buong buhay ng kanyang master. Bahagyang ngumiti si Jean at habang sinasabi niya, ang ika-50 na kaarawan ng iyong martial aunt ay 7 buwan na, inutusan niya ang kanyang personal na disipulo na pumunta rito at imbitahan tayong sumama. Pero, kung susundin ko si Master, ang 2 taong kasunduan sa pagitan ni Young Master at Zephyr Young Master. Medyo nag-alinlangan si Kelly. Natitiyak kong mananalo si Alvin sa 2 taong kasunduan na iyon. Ano? Hindi ka ba kumpiyansa? Nakangiti si Jean habang nagtatanong, pagkatapos ay sumeryoso ang mukha niya habang dahan-daang sinabi, sa karakter ng Martial Tita mo, tiyak na hindi kanya pakikitunguhan ng masama kapag napunta ka sa oras na ito. Marahil, pagbalik mo, malalampasan na ng iyong cultivation si Alvin. Nang maalala niya ang background ng kanyang big sister, hindi maiwasang manginig ang puso ni Jean. Para sa kanya, ito ay isang pag-iral na mahirap para sa kanya na maabot sa kanyang buong buhay. Nang makita niyang nag-aalangan pa rin si Kelly, nagpatuloy si Jean. Kelly, alam kong pinagsisikapan mo ang iyong sarili na linangin ang lahat para sa kapakanan na matulungan mo si Alvin balang araw. Ngunit kahit na ipagpatuloy mo ang paglilinang ng ganito, maaaring hindi mo malalampasan si Alvin at matulungan si Alvin.
Kung susundin mo si Master sa paglalakbay na ito, makukuha mo ang probidensya ng iyong martial tita, at ang pagnanais na malampasan si Alvin ay hindi magiging isang mahirap na bagay. Sa lawak na kapag nalampasan siya ng iyong lakas, maaari mo siyang matulungan ng kaunti. Hindi ka handang maging isang asawang trepeo sa tabi niya, tama. Malinaw na alam ni Jean ang mahalagang kahinaan ni Kelly at humakbang pasulong sa pagbagsak ng linya ng depensa sa puso ni Kelly. Sa huli, pumayag si Kelly. Master, gusto kong isama si Sister Megan, okay lang ba? Nang mabalitaan niyang makakakuha siya ng maraming benepisyo mula sa paglalakbay na ito, naisip ni Kelly si Megan sa unang posibleng sandali. Siya at si Megan ay magkapatid na nagbahagi ng kapalaran at pagdurusa. Oo naman. Bahagyang ngumiti si Jean habang tumatango. Kasunod nito, dinala ni Jean si Kelly upang umalis sa Doobie Peak at pumunta sa Arcade Peak upang kunin si Megan. Dalawa sila noong umalis sila, at magiging tatlo sila kapag bumalik sila. Pagkaalis nila sa Arcade Peak, namutla ang mukha ni Jean. Hindi maganda. Agad, hinawakan ni Jean ang magkabilang kamay nina Kelly at Megan, pagkatapos ay humakbang sa himpapawid para tumaas bago lumipad patungo sa kalangitan sa itaas ng arcade hall ng napakabilis. Sa kasalukuyan, mayroong 3 tao sa paghaharap sa itaas sa kalangitan. 2 matandang lalaki at isang batang babae na nakasuot ng puting damit. Little girl, sa tingin mo ba wala kaming magagawa sa'yo dahil lang sa hindi ka magsasalita? Origin energy ay nag-oscillated sa katawan ng Asher Claude Oldman sa gitna ng dalawa. Isang malalim na aura ang napalitan ng isang malakas na Asher Chi na walang tigil na bumangon sa loob ng kanyang origin energy, at sa isang tiyak na lawak, ito ay para bang pinagsama ito sa langit at lupa. Bata, kung hindi ka pa rin nagsasalita tungkol sa iyong background, huwag mo kaming sisihin sina Elder Shane at Elder Ming sa pang-aapi sa mga bata. Ang isa pang matanda na nakadamit na kulay abo ay nagsabi sa malalim na boses, at kasabay nito, isang espiritong espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang origin energy ay nagngangalit sa ibabaw ng spirit energy, na tila naging mga swimming dragon na walang tigil na kumikislap. Kasabay nito, ang isang mapang-ipang aura ng pagpatay ay walang tigil na lumalabas mula sa espada, na nagdadala ng isang lubhang nakakatakot na matalim na puwersa. 6th level sword concept. 5th level wind concept. Ang puting nakadamit na batang babae na hindi pa nagsasalita sa wakas ay nagsalita na at ang kanyang tono ay naglalaman ng casual na hangin. Umalis na kayo. Hindi kayo bagay sa akin dalawa. Mapangahas. Ang mga salita ng batang babae na nakasuot ng puting damit ay naging sanhi ng pagdilim ng mukha ng 2 matandang lalaki, at hindi na sila nakatiis, direktang umaatake na may kahangahangang asal na bumubulusok sa langit na parang bahaghari. Sa isang kisap mata. Swoosh! Swoosh! Ang matanda na nakadamit ng Asher ay tila agad na nagbago sa isang bulk zone ng Asher na hangin na dumiretso patungo sa batang babae na nakasuot ng puti. Ang nakapaligid na ulap at ambon ay direktang tinangay kahit saan siya dumaan. Ang bilis ng matanda na nakasuot ng kulay abo ay hindi mas mababa kaysa sa una, at tila siya ay naging isang espada ng pagpatay na tumusok patungo sa batang babae na nakasuot ng puting damit. Elder Shane? Elder Ming? Magpakita ng awa. Sa sandaling ito, isang alarma na sigaw ang narinig. Kasunod nito, isang marangal at matikas na magandang babae na may pambihirang tindig ang humila sa kahabaan ng 2 kabataang babae upang kumislap sa kalangitan upang makarating sa malapit. Ito ay tiyak na ang Peak Master ng Arcade Peak, si Jean, nakakasugod lang mula sa Arcade Peak. Sa kasamaang palad, huli pa rin si Jean. Ang 2 matandang lalaki ay umatake na may kahangahangang asal na bumubulusok sa kalangitan na parang bahaghari, at pareho silang nakakonsentre ng isip at kaluluwa sa kani-kanilang pag-atake, na nagpapahirap sa kanila na bigyang pansin ang kanilang paligid. Pumalakpak sila sa galit nang hindi man lang nagpigil. Sa kalangitan sa itaas ng Asher Claude na matandang lalaki, lumitaw ang 16 na sinaunang sungay na dragon silhouette at ilang daang sinaunang mammoth silhouette.
Sa kalangitan sa itaas ng matanda na may kulay abong damit, lumitaw ang 17 sinaunang sungay na dragon silhouette at ilang daang sinaunang mammoth silhouette. Ito ang pinakamalakas na lakas na maipapakita nila mula sa buong lakas ng kanilang katawan na sinamahan ng kani-kanilang konsepto at pagpapalakas mula sa mga sandata ng espiritu sa kanilang mga kamay. Namutla ang mukha ni Jean nang makita niya ang pag-atake ng dalawang matandang lalaki na malapit nang bumaba sa batang babae na nakasuot ng puting damit. Nai-imagine niya na kung dito talaga mamamatay ang babaeng nakasuot ng puti. Kung gayon ang 7-star sword sect ay tiyak na magkakaroon ng matinding kaguluhan o mawawalan pa nga ng buhay. Ang magagandang mata ni Kelly at Megan ay nagpakita ng bahagyang kawalan ng kakayahan na tiisin ito nang makita nila ang eksenang ito. Hindi nila nakatiis na panoorin ang kasunod na tagpo ng dilag na namamatay. Sa mismong kritikal na sandali na ito. Kalmado ang boses ng dalagang nakasuot ng puti. Sabi ko na nga ba, hindi kayo bagay sa akin dalawa. Sa sumunod na sandali, dahan-dahang itinaas ng puting nakadamit na batang babae ang kanyang puting palso. Hindi siya gumamit ng spirit weapon o concept. Tumalo ng pure origin energy para pumulupot sa kanyang puting palso. Bumaba ang kanyang palso at ang condensed origin energy ay nag-transform sa isang material na palm print. Sa susunod na sandali, swoosh! Biglang nanginig ang palm print, pagkatapos ay agad na lumawak ng paputok, naging maliit na bundok sa isang kisap mata bago bumagsak. Bang! Nang bumaba ang nakakatakot na palm print, ang hangin ay tila agad na hinigop palabas, at isang nakakatakot na daloy ng hangin ang lumabas. Sa ilang sandali, ang mga ulap at ambon sa ibabaw ng arcade hall ay tuluyang natangay. 418. Ang daloy ng hangin ay nagdulot ng isang kahangahangang malakas na hangin na kumislap patungo sa paligid na humihip sa Jean, Kelly at Megan. Ngunit hindi nila ito napansin kahit konti sa sandaling ito habang nakatitig sila sa eksenang nasa harapan nila. Bang! Bumaba ang palad ng mga batang babae na nakadamit ng puti, at ang print ng palad na iyon na tila nag-transform sa isang maliit na bundok ay tila nagdala ng walang kapantay na lakas habang nabangga ito sa mga pag-atake ng dalawang matandang lalaki. Sa susunod na sandali, kasabay ng isang mahinang ungol ng dalawang matandang lalaki, ang mga katawan nila ay direktang lumipad palabas na parang naging mga palaso na umalis sa busog, at mabangis na bumangga sa isang bangin sa gilid ng Duby Peak. Kaagad, lumipad palabas ang mga nabasag na bato upang kumalat sa hangin at nagkalat sa bangin, at kahit ang isang echo ay hindi marinig kahit kaunti. Fu! Fu! Ang dalawang matandang lalaki ay nagluwa ng isang subo ng dugo sa halos parehong saglit, pagkatapos ay nagkatinginan sila sa mga mata at nakita ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa. At sa halos parehong saglit, ang kanilang mga tingin ay bumaba sa langit sa itaas ng puting nakadamit na batang babae ng sabay-sabay. Mayroong 20 parang buhay na sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na umiikot sa pagbaba doon. Hindi siya gumamit ng spirit weapon o concept, at nakagawa siya ng 20 sinaunang horned dragon silhouette sa pamamagitan lamang ng paggamit ng sarili niyang origin energy para kumuha ng enerhiya ng langit at lupa. Void Interpretation Stage. Isa siyang Void Interpretation Stage expert. Namutla ang mukha ng matanda na nakadamit ng Asher at bahagyang nawalan siya ng katinoan habang gulat na bulalas. Void Interpretation Stage. Baka sa mukha ng matanda na may abuhing damit ang kapitan. Alam niyang nagpipigil ang dalagang nakaputing damit kanina, kung hindi, imposibleng mabuhay siya at ang matandang nasa tabi niya sa ilalim ng mga kamay ng dalagang nakaputing damit. Void Interpretation Stage. Narinig ni Jean, Kelly, at Megan ang boses ng matandang lalaki na nakadamit ng Asher at lahat sila ay natigilan. Swoosh! Sa sandaling ito, isang hindi maihahambing na mabilis na figure ang sumulpat sa kalangitan. Marshal Uncle Shane, Marshal Uncle Ming. Nagtataka si Jiho nang makita niya ang dalawang Guardian Elder na magkasabay na nasugatan, pagkatapos ay tumingin siya sa batang babae na nakasuot ng puting damit. Sino ka ba talaga? Bakit ka napunta sa 7-star sword sect? Samantala, ang matanda na nakadamit ng Asher, isa sa 2 dakilang Guardian Elder ng 7-star sword sect,
si Elder Ming, ay nagsabi na may mapait na ngiti. Sect leader, isa siyang Void Interpretation Stage Expert. Void Interpretation Stage Expert. Nang dumating si Jiho, ang 20 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon sa itaas ng puting nakadamit na batang babae ay unti-unting nagkalat, kaya hindi niya alam kung gaano kalakas ang puting damit na batang babae. Ngayon, ganap na namutla ang kanyang mukha nang marinig niya si Elder Ming. Void Interpretation Stage Expert. Hindi banggitin ng Azure Forest Imperial Kingdom kahit na ang Darkstone Empire ay hindi nagtataglay ng ganoong pag-iral. Bukod dito, napakabata pa nitong babaeng nakasuot ng puti. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang batang eksperto sa Void Interpretation Stage sa Darkan Dynasty. Senior Brother Sect Leader, hindi pagkakaunawaan ang lahat. Samantala, hinawakan ni Jean ang kamay ni Kelly at Megan habang umaakyat siya sa langit. Alam niyang oras na para mag-stand out siya. Junior Sister Jean. Tumingin si Jiho kay Jean na may nalilitong tingin. Kilala mo siya. Senior Kuya. Bahagyang ngumiti si Jean at nagpakilala. Siya ang personal na disipulo ng Big Sister na minsan kong binanggit sa iyo. Pumunta siya ngayon para imbitahan akong lumahok sa ika-50 kaarawan ng kanyang guro, at wala siyang masamang hangarin sa 7-star sword sect. Kaya ganyan. Biglang naunawaan si Jiho at sabay na nakahinga ng maluwag. Bilang isang senior brother na nakikipagkaibigan kay Jean, narinig ni Jiho ang magandang kapalaran ni Jean. Ang big sister ni Jean ay tila mula sa banyagang lupain. Talagang napakarami ng mga eksperto tulad ng mga ulap sa mga banyagang lupain. Napakabata nitong babaeng nakasuot ng puti, ngunit mayroon na siyang buhay sa yugto ng Void Interpretation. Nakaramdam si Jiho ng isang alon ng kawalan ng kapangyarihan nang siya ay nasa harapan ng batang babae na nakasuot ng puting damit, ngunit alam niya na ang antas na iyon ay hindi isang bagay na maaabot niya. Ano? Natigilan ng matandang nakasuot ng Azure sa di kalayuan, si Elder Ming. Hindi pagkakaunawaan. Kumaibat ang mga sulok ng kalapit na bibig ni Elder Shane. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay halos magbuwis ng kanilang buhay. Bata, hindi ba magiging okay kung sinabi mong kilala mo si Jean? Tiningnan ni Elder Ming ang puting nakadamit na batang babae na may mapait na ngiti na tumatakip sa kanyang matandang mukha. Marshal Uncle Ming, pasensya na. Tumingin si Jean kay Elder Ming na may paghingi ng tawad. Si Elsa ay naadek sa paglilinang mula pa noong murang edad at hindi niya alam kung paano kumilos ang mga tao sa mundo. Sana ay mapatawad siya ni Marshal Uncle Shane at Marshal Uncle Ming. Huwag na. Dahil isa siya sa atin, ibig sabihin ay ayos lang ang 7-star sword sect, at dapat bumalik ang matandang ito ngayon. Naigalinang ako ng maraming taon ng walang kabuluhan, sa huli ay mas mababa ako sa kahit isang maliit na babae. Bumantong hininga si Elder Shane pagkatapos ay kumislap ang kanyang anyo, nag-transform sa isang espada na pumailang lang sa kalangitan at ikinubli ang kanyang sarili sa mga ulap. Aalis na rin ako. Tumango si Elder Ming kina Jiho at Jean, pagkatapos ay naging bulk zone ng Azure na hangin at nawala ng walang bakas. Sect Leader, dapat na tayong umalis ngayon na rin. Sa lalong madaling panahon, napansin ni Jean na maraming tao ang nakaalam sa kaganapan dito at umakyat siya sa langit upang ipaalam kay Jiho. Pagkatapos ay dinala niya sina Kelly, Megan at ang batang babae na nakasuot ng puti upang itago ang kanilang mga sarili sa mga ulap. Senior brother, si Alvin ang lalaking pinag-isipan ng disipulo kong ito. Sana masiguro mo ang kaligtasan niya. Lubos na nagpapasalamat si Jean. Isang voice transmission ang tumunog sa mga tainga ni Jiho. Huwag kang mag-alala, may kaugnayan si Alvin sa kinabukasan ng ating 7-star sword sect. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Nangako si Jiho. Leader ng sekta. Sect leader, anong nangyari kanina? Maraming figure ang tumuntong sa himpapawid at pumailan lang sa langit. Ito ay ang peak masters ng iba't ibang mga taluktok at ang kani-kanilang mga matatanda. Wala yon. Umiling si Jiho, pagkatapos ay iniwan lamang si Frank pagkatapos hilingin sa lahat na maghiwa-hiwalay.
Pickmaster Frank, ipasa ang lahat ng mga bagay na nasa iyong mga kamay sa susunod na mga araw. Pagkatapos ay maglakbay sa sinaunang lungsod ng Everlast, dapat mong tiyakin na si Alvin ay ligtas at maayos. Para sa kapakanan ng kaligtasan, pinaponte ni Jiho si Frank. Oo, sect leader. Tumango si Frank. Siya at ang kanyang anak ay may utang na loob kay Alvin, kaya opisyal at pribado, siya ay may tungkulin sa bagay na ito. Sinaunang lungsod ng Everlast. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay bumalik si Alvin kasama ang grupo ng mga ngalakal at bumalik sa sangay ng Ancient River Trading Company. Pagkabalik nila, natagpuan ni Elder Peggy ang miyembro ng Ancient River Trading Company na ipinadala niya. Nakuha mo ba ang sulat na personal na isinulat ng sect leader ng ating 7-star sword sect? Elder Peggy, ito ang personal na nakasulat na liham mula sa iyong respetadong leader ng sekta. Ang miyembro ng Ancient River Trading Company ay magalang na nagpasa ng liham kay Peggy. Binuksan ito ni Peggy upang tingnan, at ang kanyang mga mag-aaral ay hindi maiwasang maghigpit. Si Alvin ay isang walang kapantay na disipulo sa loob ng korte ng 7-star sword sect. Nakapasok lang siya sa 7-star sword sect nang wala pang isang taon nang patayin niya ang numero 1 disipulo sa labas ng court, si Gomer, at naging bagong number 1 na disipulo sa outer court sa edad na 22. Pagkalipas ng isang taon, pinatay niya ang unang antas ng Nascent Soul Stage na inner court na disipulo, si Woody, na may cultivation sa ika-9 na antas ng Origin Core Stage. Hindi pa katagal sa martial competition ng 5 dakilang sekta, natalo niya ang Saber Young Master ng Demonic Lotus Blade Sect, si Logan, at nasungkit ang pinakamataas na kaluwalhatian ng una sa martial competition para sa 7-star sword sect. Namula ang mukha ni Peggy pagkatapos niyang basahin ito. Si Alvin talaga ang nakakuha ng una sa martial competition ng 5 dakilang sekta. Abat bata, hindi ko talaga narinig na binanggit niya ito. Hindi mayabang o mayabang, talagang mabuting bata siya. Tumawa ng malakas si Peggy. Sa halos parehong sandali, nalaman ni Locke ang tungkol sa kinalabasan ng pagkakakilanlan ni Alvin mula sa kanyang ama, si Philip. Kasabay nito, alam din niya ang mga gawa na ginawa ni Alvin sa 7-star sword sect. Hindi ko akalain na magiging ganito kaganda ang background ni Alvin. Si Luke ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin na may ayaw na ekspresyon, ngunit siya ay walang magawa at bumaantong hininga. Pare, huwag kang mag-alala, hindi kita pahihirapan. Dahil si Alvin ay talagang disipulo sa loob ng korte ng ating 7-star sword sect, kung gayon ililibing ko ang kahihiyang ito sa kaibuturan ng aking puso. Hindi na kailangan. Umiling si Philip at ngumiti. Natigilan si Luke dahil hindi niya alam ang ibig sabihin ng kanyang ama. Biglang tumayo si Philip at tumingin sa labas ng courtyard, pagkatapos ay tinawag si Luke sa kanyang silid nang makumpirma niyang walang tao sa labas. Pare, ano ang pagiging misteryoso mo? Si Luke ay may natatarantang at mausisa na ekspresyon. Luke, hindi mo masasabi kahit kanino kung ano ang sasabihin sa iyo ni tatay, naiintindihan mo ba ako? Seryoso ang ekspresyon ni Philip habang nagbabala. Kung mas naging ganito si Philip, mas mausisa si Luke. Pare, naiintindihan ko. Mabilis na sabihin sa akin. May kaugnayan ba ito kay Alvin? Kasunod nito, dahan-daang isinalaysay ni Philip ang lahat ng isinulat ni Leon tungkol sa Muscle Meridian Rebirth Scroll sa sulat. Ang Muscle Meridian Rebirth Scroll ay nagagawang payagan ng isa na makamit ang muling pagsilang at pataasin ang likas na talento sa ganap na limitasyon. Naging nagmamadali ang paghinga ni Luke at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng mga bakas ng nag-aalab na pagnanasa. Ama, hindi ba ibig sabihin nito na hanggat nililinan ko ang Muscle Meridian Rebirth Scroll, magagawa kong umakyat sa langit sa mga tagumpay? At kahit na magkaroon ng natural na talento na katulad ni Alvin. Oo. Bahagyang ngumiti si Philip habang tumango, pagkatapos ay nagsabi, Look, ako at ang iyong uncle ay matanda na, at mahirap mag-cultivate hanggang sa void prying stage. Ang pagpapakalat sa aming cultivation para baguhin at linangin ang Muscle Meridian Rebirth Scroll ay nangangailangan ng wastong pag-iisip.
Ikaw at ang iyong pinsan na kapatid ay magkaiba, hanggat nakuha mo ang linggo meridians due birth. Ang pinsan na kapatid ay maaaring direktang ikalat ang iyong mga paglilinang at linangin ito. Sa oras na iyon, ang ating Dalton ay tiyak na babangon ng malakas. Nang matapos siyang magsalita, si Philip ay may nasasabik na ekspresyon. Si Luke ay nagmamadaling tumango at labis na nasasabik. Kaya lumalabas na si Alvin ay nagtataglay ng kanyang nakakagulat na likas na talento at paglilinang dahil nilinang niya ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Ang mga tingin ni Luke ay kumikislap habang sila ay naglalabas ng kasamaan. Pare, ano ang balak mong gawin kay Alvin? Patayin mo siya para maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap, syempre. At the same time, tulungan kang makaganti. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Philip habang prangka niyang sinabi. Salamat, Ama. Isang napakatalino ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Luke, at ang kanyang masamang tingin ay naglalaman ng nakakatakot na malamig na ilaw na naghalo sa loob. Alvin, hahayaan kitang maging kampante, hahayaan kitang maging mayabang. Sa lalong madaling panahon, kukunin ko ang lahat ng bagay sa iyo at linangin ang Muscle Meridian Rebirth Scroll na iyon, pagkatapos ay humakbang patungo sa tuktok ng Marshall daw. Sige. Luke, dapat tayong humingi ng tawad sa Alvin na iyon, sabi ni Philip kay Luke. Mag-alok ng paumanhin. Napakunot ang noo ni Luke nang marinig niya ito at may nagtataka at ayaw niyang ekspresyon. Pare, bakit kailangan pa nating mag-alok ng tawad sa kanya? Luke, maaari kang maging panatag. Tiyak na hindi makakatakas si Alvin mula sa kamatayan. Humihingi ka ng tawad sa kanya ngayon, una upang ipakita ang tindig ng ating mga miyembro ng Dalton, at pangalawa upang walang maghinala sa atin kapag nalantad ang kanyang kamatayan. Ang mukha ni Philip ay nagpakita ng ngiti ng isang tusong fox. Kung tutusin, sa mata ng mga tagalabas, naayos na ang relasyon namin. 419. Sa loob ng maluwag na bulwagan sa Ancient River Trading Company. Ang lahat mula sa 7-Star Sword Sect kasama na si Alvin ay sama-samang natipon. Alvin, talagang tinago mo ang iyong sarili. Kung hindi ko nakita ang personal na nakasulat na liham mula sa sect leader, hindi ko pa rin malalaman na sumali ka lang sa 7-Star Sword Sect sa loob ng wala pang 3 taon, ngunit marami ka nang nagawang magagandang bagay. Nagliwanag ang mga mata ni Peggy na parang hanay ng mga bituin nang makita niya muli si Alvin, at ang kanyang mukha ay namulaklak sa isang mainit na ngiti. Bahagyang ngumiti si Alvin. Alam niyang malinaw sa kanyang puso na dahil nakuha ni Peggy ang liham na personal na isinulat ng sect leader, tiyak na malalaman ni Peggy ang kanyang nakaraan. Higit sa lahat, nakumpirma na ang kanyang pagkakakilanlan ng walang pag-aalinlangan. Ang mga salita ni Peggy ay naging dahilan upang ang iba pang 2 disipulo ng 7-Star Sword Sect sa loob ng korte ay magkaroon ng nalilitong mga ekspresyon. Elder Peggy, hindi mo ba dapat sabihin sa amin ang nilalaman ng sulat na personal na isinulat ng pinuno ng sect? Oo, interesado rin kami sa mga gawa ni Alvin. Ang 2 7-Star Sword Sect na mga disipulo sa loob ng korte ay tumingin kay Peggy habang nagtatanong sila. Kayong 2 maliit na tao. Umiling si Peggy at ngumiti, at magsasalita na sana siya nang maputol siya. Alvin, inner court disciple ng 7-Star Sword Sect. Pumasok lang siya sa 7-Star Sword Sect nang wala pang 1 taon nang patayin niya ang number 1 disciple sa Outer Court, si Gomer, at naging bagong number 1 disciple sa Outer Court sa edad na 22. Pagkalipas ng 1 taon, pinatay niya ang unang antas ng Nascent True Soul Stage, A with the first level Nascent True Soul Stage, A. Ika-9 na antas ng Origin Core Stage. Hindi pa nagtagal sa martial competition ng 5 dakilang sekta, natalo niya ang Saber Young Master ng Demonic Lotus Blade Sect, si Logan, at nasungkit ang pinakamataas na kaluwalhatian ng unang pwesto sa martial competition para sa 7-Star Sword Sect. Si Philip ang gumawa ng isang hakbang pasulong at natapos itong sabihin ng sabay-sabay, na naging sanhi ng pagkatulala ng mga disipulo ng 7-Star Sword Sect sa loob ng court. Bagamat alam nila na ang lakas ni Alvin ay kakilakilabot, hindi nila akalain na si Alvin ay magkakaroon ng mga nakakagulat na tagumpay sa 7-Star Sword Sect.
Nagsulat lang siya ng kasaysayan sa Seven Star Sword Sect. Sa ilang sandali, ang mga titig na kinunan nila kay Alvin ay mas mapitagan. Alvin. Biglang napansin ni Alvin na pagkatapos magsalita ni Philip, tumingin sa kanya si Philip na may taos-pusong ekspresyon. Hindi ko na-confirm ang identity mo bilang inner court disciple noong araw na iyon, kaya may mga sinabi akong hindi maganda. Sana hindi mo ito isapuso. Elder Philip, mangyaring huwag itong banggitin. Si Alvin ay natural na tumugon ng may ngiti nang makita niya si Philip na napakagalang. Mukhang hindi kaawa-awa ang Philip na ito gaya ng kanyang anak. Bilang isang elder ng Seven Star Sword Sect, talagang handa siyang ibaba ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin sa isang disipulo sa loob ng korte. Ito ay mahirap makuha. You unfilial son, nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo on the way here? Hindi ka pa rin ba magsusorry? Sa ilang sandali, napansin ni Alvin na inilipat ni Philip ang kanyang tingin kay Locke, at tila naglalaman ito ng bahagyang galit sa loob. Huminga ng malalim si Locke at tumingin kay Alvin, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo. Alvin, kasalanan ko ang nangyari kanina. Hindi ko dapat ginawa iyon. Kung tungkol sa pangyayaring nangyari pagkatapos, lahat ng iyon ay dinala sa akin ng mag-isa. Sa hinaharap, hindi na ako magdaramdam sa iyo, sana ay pabayaan mo ang nakaraan. Ang sinabi ni Locke ay naging sanhi ng pagkatulala ni Alvin. Ang una niyang naisip ay pinilit ni Philip si Locke na sabihin ito. Ngunit, ano man ang proseso, dahil sinabi ni Locke ang mga salitang ito, walang alinlangan na ito ay isang karagdagang bahagyang intensyon na aminin ang kanyang mga pagkakamali. Hindi siya salbaha at hindi makatuwirang tao, kaya bahagya siyang ngumiti. Senior Brother Locke. Bagamat nagsimula ang insidenteng ito dahil sa iyo, ngunit ang paraan na nalutas ko ito sa huli ay medyo extreme. Sorry. Tumango si Locke at tahimik na binawi ang sarili. Ngayon ay maayos na ang lahat, lumiwanag ang kalangitan pagkatapos ng bagyo. Si Alvin ay isang disipulo sa loob ng korte ng ating Seven Star Sword Sect nang walang pag-aalinlangan. Tumawa ng malakas si Peggy at tuwang-tuwa. Tumingin si Alvin kina Peggy at Philip habang dahan-dahan niyang sinabi, Elder Peggy, Elder Philip. May gusto akong sabihin sa inyong dalawa ng maaga. Ano ito? Magsalita ka. Sina Peggy at Philip ay tumingin kay Alvin na may ekspresyon na parang lulutasin nila ang anumang kailangan niya ng tulong. Ganito. Balak kong lisanin ang sinaunang lungsod ng Everlast at gumala sa aking sarili sa loob ng ilang oras, sabi ni Alvin nang hindi man lang kumikibo sa palibot ng bush. Ang planong ito ay isang bagay na napagpasyahan niya 2 buwan na ang nakalipas bago niya sundan ang grupo ng mga ngalakal sa paglalakbay. Ngayon, dahil nakumpirma na ang kanyang pagkakakilanlan, ito na rin ang oras para umalis siya. Patuloy niyang naramdaman na ang pananatili sa sinaunang lungsod ng Everlast ay hindi makakapagbigay sa kanya ng epekto ng pagkakaroon ng karanasan at pagtitimpi. Marahil, ang pag-alagala ng mag-isa ay maaaring makapagbigay ng mas magandang karanasan at tempering. Dahil sa mga salita ni Alvin, sumimangot si Peggy. Alvin, hiniling ka ng sect leader na pumunta dito dahil umaasa siyang makakakuha ka ng karanasan at tempering dito. Hindi lang iyon, sa tingin ko ang dahilan kung bakit ginawa ng sect leader ang desisyong ito ay dahil nasa iyo ang pangangalaga sa akin at ni Elder Philip sa ancient city of Everlast, kaya kahit na magkaroon ka ng anumang panganib, madali itong malutas. Eksakto, Alvin, kung lalabas ka ng mag-isa, kung makatagpo ka ng anumang panganib o may mangyari sa iyo, paano natin ito ipapaliwanag sa sect leader? Tumango si Philip at sumang-ayon sa mga salita ni Peggy. Mga matatanda, huwag mag-alala, kikilos ako ayon sa aking kakayahan at talagang hindi magiging padalos-dalos. Umiling si Alvin at ngumiti, na may ekspresyon na parang nakapagdesisyon na siya. Hindi na nagsalita sina Peggy at Philip nang makita nilang si Alvin ay napakapursigi. Nagbabala si Peggy na may seryosong ekspresyon. Alvin, dapat mong bigyang pansin ang iyong kaligtasan kapag nasa labas ka. Dapat mong malaman na hindi ka lang isang solong tao ngayon, ngunit dala mo ang kinabukasan ng Seven Star Sword Sect.
Oo, dapat kang mag-ingat, sabi rin ni Philip. Huwag kang mag-alala Elder, gagawin ko. Tumango si Alvin saka sinabi, dahil ganito ito, aalis ako kaagad. Walang nagmamadali. Bahagyang ngumiti si Philip at pinigilan siya. Alvin, kababalik mo lang ngayon at pagod ka sa paglalakbay. Hayaan mo kaming mag-ama ang magiging host ngayong gabi. Kayong lahat ay pupunta sa isang restaurant at makakaalis na kayo bukas. Paano na? Ayos din yan. Hindi naghinala si Alvin at tumango. Ang isang araw na mas maaga o isang araw mamaya ay walang malaking pagkakaiba sa kanya. Kung gayon, kakatayin natin si Elder Philip ng maayos ngayong gabi. Biro ni Peggy. Sa ilang sandali, ang maluwang na bulwagan ay napuno ng tawanan. Noong gabing iyon, naghanda sina Philip at Locke ng isang piging at lahat ng tao mula sa Seven Star Sword Sect na nagbabantay sa sangay ng Ancient River Trading Company ay nagtipon-tipon. Ang hapag ng pagkain na ito ay para sa amin mag-ama para humingi ng tawad at paalisin si Alvin. Itinaas ni Philip ang tasa ng alak sa kanyang kamay, pagkatapos ay pinandilatan si Locke bago sabay-sabay na nag-toast kay Alvin. Elder Philip, masyado kang magalang, madalas makipagkaibigan pagkatapos ng away. Ngumiti si Alvin light habang tumango, pagkatapos ay itinaas ang kanyang tasa ng alak upang i-toast sina Philip at Locke. Sa lalong madaling panahon, si Peggy at ang iba pang dalawang Seven Star Sword Sect na mga disipulo sa loob ng court ay sumali. Uminom silang 6 hanggang sa malalim na ang gabi bago bumalik. Alvin, iinom ulit kami pagbalik mo. Ngumiti si Philip kay Alvin, pagkatapos ay binuhat si Locke na natamba sa sobrang dami ng alak at bumalik sa sarili niyang maliit na patio. Sige. Sumagot si Alvin pagkatapos ay nakipagbalikat kay Peggy at tumungo sa ibang direksyon mula kay Elder Philip. Bumalik si Alvin sa sarili niyang maliit na patio pagkatapos magpaalam kay Peggy. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang maliit na patio, ang lasing na hitsura ni Alvin ay nawala, at ang kanyang orihinal na maputik na mga mata ay bumalik sa kailanawan. Kuya Alvin, ang Dalton na pinangalan ng pares ng mag-ama ay biglang naging napakabait, tiyak na may pinaplano sila. Ang boses na transmisyon ng maliit na gintong daga ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Munting ginto, hindi ko inaasahan na mapapansin mo ito. Inilabas ni Alvin ang maliit na golf mouse mula sa loob ng kanyang manggas at bahagyang sinuklay ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may nakakatakot na ningning. Ang tusong matandang Zorro, si Philip Dalton, ang kakayahang kumilos ay hindi masama, kahit ako ay muntik ng malinlang. Sa kasamaang palad, ang walang kwentang anak niyang iyon ay matagal nang nagbigay nito. Kanina, noong nasa bulwagan pa sila ng Ancient River Trading Company, napansin niya ang isang pahiwatig mula kay Locke Dalton, at nang imungkahi ni Philip na umalis siya kinabukasan, naramdaman niyang may kakaibang nangyari. Si Philip ay tila naantala ng oras. Kuya Alvin, bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong umalis sa malalim na gabi? Iminungkahi ng maliit na gintong daga. Ayos lang, aalis tayo bukas. Tingnan ko kung anong mga pakulo ni Philip. Nanlamig ang mga mata ni Alvin at ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang panunuya ng pang-aalipusta. Sa halos parehong sandali, sa isang maliit na patio sa kabilang bahagi ng malaking patio ng Ancient River Trading Company, isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa mapuputik na mga mata ni Philip, at hindi na siya tila lasing kahit kaunti. Kasabay nito, si Locke na ibinaba ni Philip ay nagising din, at siya ay may matino na ekspresyon. Ito ba ay isang taong na-knockout dahil sa pagkalasing? Pare, dahil aalis si Alvin bukas, maaari mo siyang sundan at patayin bukas. Hanggat papatayin natin siya at kunin ang Muscle Meridian Rebirth Scroll sa kanyang pag-aari, kung gayon ang ating magagandang araw ay darating. Nang matapos siyang magsalita, si Locke ay may nasasabik na ekspresyon. Hindi. Umiling si Philip. Kapag umalis siya bukas, hindi lang ako susunod sa kanya, hahanapin ko pa si Elder Peggy para uminom ng tsaa. Napatulala si Locke. Pare, hindi ba siya lalayo kung hindi mo siya susundin? Locke, kung susundan ko siya, kapag nalantad ang bagay tungkol sa pagpatay sa kanya at wala ako sa sangay ng Ancient River Trading Company.
Kung talagang imbestigahan ng sekta ang bagay na iyon, tiyak na maghahinala sila sa akin. Kaya, hahanapin ko si Elder Peggy para uminom ng tsaa bukas. Kapag naimbestigahan na ng sekta ang bagay na iyon, maaaring maging saksi si Elder Peggy na pumunta ako kay Alvin. Ang mukha ni Philip ay nagpakita ng isang ngiti na parang isang fox. Sa ganitong paraan, talagang walang panganib. Ngunit, paano ang Muscle Meridian Rebirth Scroll na iyon? Kung hahayaan nating makatakas si Alvin sa pagkakataong ito, hindi natin alam kung makakahanap pa tayo ng ganoong magandang pagkakataon sa hinaharap. Sumimangot si Locke na may hindi gustong ekspresyon. Locke. Napabuntong hininga si Philip pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay para ituro ang kanyang sariling utak. Minsan, kailangan mong gamitin ang iyong utak para mag-isip pa. Hindi ko susundan si Alvin para ituloy at patayin siya para agawin ang Muscle Meridian Rebirth Scroll, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ko nahihilingin sa ibang tao na patayin siya at agawin ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Hindi mahalaga kung sino ang pumatay sa kanya sa amin. Ang pinakamahalaga ay ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Nagliwanag ang tingin ni Locke nang marinig niya si Philip. Pare, naisip mo ng husto. 420. Liwayway, habang ang napakaraming nilalang sa lupain ay nagising mula sa kanilang pagkakatulog. Hu! Si Alvin na nakaupong naka-crossleg sa kama at nagtanim sa buong gabi ay nagpakawala ng hangin nang imulat niya ang kanyang mga mata. Basag! Kaluskos! Basag! Bahagyang inunat ni Alvin ang kanyang mga braso, at isang alon ng magaan na tunog ng mga buto na nagkikiskisan ang tumunog. Kaunti na lang at makakalusot na ako sa ikalimang antas ng Nascent Soul Stage. Ang mukha ni Alvin ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti nang maramdaman niya ang kanyang kasalukuyang pagtatanim. Bumangon si Alvin sa kama at dinala ang Little Gold habang palabas siya ng kwarto. Pagkatapos niyang kumain ng almusal na inihanda ng miyembro ng Ancient River Trading Company, pinuntahan ni Alvin si Peggy at ang iba pa para magpaalam. Sa pangunguna nina Philip at Peggy, naruroon ang lahat mula sa 7-Star Sword Sect, at pinaalis nila si Alvin mula sa Ancient River Trading Company gamit ang kanilang mga mata. Nanambalik lamang sila sa kanilang katinoan matapos mawala ang anyo ni Alvin sa kanilang mga mata. Elder Peggy, binigyan ako ni President Lan ng tsaa kalahating buwan na ang nakalipas, halika na sa lugar ko. Tumingin si Philip kay Peggy at nag-imbita. Nagliwanag ang tingin ni Peggy at tumalon siya sa alok. Ang tsaa na ibinigay ni President Lan ay tiyak na masarap na tsaa. Kung gayon gagawin ko ang hinihiling mo. Kasama ang Philip at Peggy na umalis sa malaking courtyard, umalis din si Locke at ang iba pang dalawang 7-Star Sword Sect na mga disipulo sa loob ng court. Walang nakapansin na sa sandaling ito, ang isang maliit na ngiti ng masamang ngiti na mahirap pansinin ay bahagyang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Locke. Sa kabilang panig, ang espiritual na lakas ni Alvin ay naging mapagbantay nang lumiko siya sa maliit na eskinita. Sa unang posibleng sandali, ang espiritual na lakas ni Alvin ay hindi napansin ang anumang mga inklang, at hindi niya maiwasang sabihin sa kanyang sarili, Hindi kaya na overthought ko ang mga bagay-bagay. Ngunit, nang dumaan siya sa maliit na eskinita, napansin niya ang isang titig na mahigpit na nakakulong sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, ang taong ito ay sobrang maingat at kahit isang ordinaryong void prying stage na martial artist ay maaaring hindi siya mapansin. Sa kasamaang palad, ang dating propesyon sa buhay ni Alvin bilang isang espesyalista sa armas ay nagbigay daan sa kanya na maunawaan ang pinakamataas na antas ng kakayahan sa pagsubaybay sa counter, at napansin niya ang taong ito na nakatago sa mga anino sa unang posibleng sandali. Hindi lamang iyon, natuklasan pa ni Alvin ang paglilinang ng tao sa pamamagitan ng kanyang matinding espiritual na lakas. First level void prying stage. Talagang mataas ang tingin sa akin ni Philip. Pinunasan ni Alvin ang kanyang ilong at isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang pinagpag ang kanyang manggas at nagpadala ng voice transmission. Little Gold, hilahin mo sa akin ang kapos palad na iyon para sa akin mamaya. At saka, huwag mo siyang patayin, gusto kong magtanong sa kanya ng ilang katanungan. Okay.
Ang paghahatid ng boses ng maliit na gintong mouse ay naglalaman ng kagalakan at kaguluhan. Si Alvin ay hindi nagulat dito. Ang Little Gold ay hindi kailanman nakipaglaban sa isang labanan sa loob ng 2 buwang ito, at marahil ay naguguluhan na siya. Ngayon, ang kanyang nakakulong na apoy ay sa wakas ay nagkaroon ng isang lugar upang palabasin. Kasunod nito, umikot si Alvin sa isang malayong maliit na eskinita sa loob ng sinaunang lungsod ng Everlast. Sa pag-asa sa kanyang matinding spiritual force, naramdaman ni Alvin na ang unang level na Void Prying stage na martial artist na sumusunod sa kanya ay nakatago pa rin sa gilid, na parang nagbabalak na maghintay ng pagkakataon na atakihin siya. Munting ginto, kalagkarin mo siya palabas. Nagpadala si Alvin ng voice transmission para sabihin sa maliit na gintong mouse ang eksaktong lokasyon ng unang level na Void Prying stage na martial artist, pagkatapos ay direktang hiniling sa kanya na kunin siya. Squeak squeak! Tuwang-tuwang sumigaw ang maliit na gintong daga, pagkatapos ay nag-transform siya sa isang gintong liwanag na kumislap mula sa manggas ni Alvin. Pagkaraan ng maikling sandali, narinig ni Alvin ang isang alon ng kulog na umalingaw-ngaw sa kanyang likuran. Ito ay tiyak ang maliit na gintong mouse na gumagamit ng kanyang half-step advanced lightning force. Sa susunod na sandali, bang! Isang malakas na tunog ng isang bagay na nahuhulog sa sahig ang umalingaw-ngaw habang sinasabayan ng isang malungkot na matinis na sigaw. Lumingon si Alvin at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakahandusay sa lupa sa sobrang awa. Ang maliit na gintong daga ay nakatayo sa hangin sa tabi niya habang hawak-hawak ang kasing laki ng bulsa na spirit sword sa kanyang kamay. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Kahit na ang maliit na gintong daga ay isang maliit na bagay lamang, sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, siya ay parang isang mabagsik na hayop na naging dahilan upang magkaroon siya ng panik na ekspresyon at walang katapusang humingi ng awa. Sino ka? Bakit ka pinapunte ni Philip para sundan ako? Walang pakialam na sinulyapan ni Alvin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nagtatanong ito. Ngunit hindi pinansin ng nasa katanghaliang lalaki si Alvin at sa halip ay nakatitig pa rin sa maliit na gintong daga na may hindi mapakali at takot na ekspresyon. Napasimangot si Alvin nang hindi siya pinansin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabi niya sa maliit na gintong daga, "Munting ginto, kung hindi niya sasagutin ang tanong ko sa oras ng 3 paghinga, maaari mo siyang bigyan ng slash kahit anong gusto mo." Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay nagmamadaling tumango nang marinig niya si Alvin. Ang kanyang pares ng jade green na mata ay kumikislap na may malamig na liwanag at ang kasing laki ng bulsa na spirit sword sa kanyang kamay ay kumikislap na may nakakatakot na ningning ng origin energy. Kayong dalawa. Namutla ang mukha ng nasa katanghaliang gulang dahil hindi niya akalain na ang 7-star sword sect na disipulo sa loob ng court na sinusundan niya ay talagang kasama ng kakaibang mouse demon beast na ito. Philip, inilagay mo talaga ako sa malalim na ST. Nagngalit ang ngipin ng middle-aged na lalaki nang biglang nanlamig ang kanyang puso. Kung alam ko nang mas maaga na ang batang ito ay may demonyong hayop na nagpoprotekta sa kanya. Kung gayon ay hindi ko tatanggapin ang gawaing ito kahit nabigyan ako ng mas maraming benepisyo ng Philip na iyon. Mayroon ka pa ring oras ng isang hininga. Ang mahinahon na boses ni Alvin ay parang may sinasabi siya na walang kabuluhan. Hindi inaasahan ng nasa katanghaliang gulang na ang pag-ikot ng kanyang mga iniisip ay aktwal na nag-aksaya ng oras ng 2 paghinga. Ngayon, nang ang mga salita ni Alvin ay pumasok sa kanyang mga tainga, ito ay parang tunog ng kamatayan na pumapasok sa kanyang mga tainga at naging sanhi ito ng kanyang mukha na mamatla. Nang makita niyang namumulaklak ang origin energy sa spirit sword sa kamay ng mouse demon beast na pumipigil sa kanya, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagmamadaling tumingin kay Alvin at sinabing may takot, sasabihin ko sa iyo, sasabihin ko sa iyo. Squeak squeak! Bahagyang nanlumo ang maliit na gintong daga, pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na parabang sinasabi niya, hindi ka ba maaaring maging tulad ng isang puway? Wala man lang akong nagawa. Tumingin si Alvin sa middle-aged man habang walang pakialam na sinabi niya, go on.
Oo, oo. Napatango naman sa gulat ang middle-aged na lalaki. Si Philip ang nangako sa akin ng maraming benepisyo para patayin ka. Patayin mo ako. Lumubog ang mukha ni Alvin habang naglalabas ng malamig na ilaw ang kanyang tingin. Oo. Nagpatuloy ang middle-aged na lalaki. Hiniling niya sa akin na makitungo sa iyo ng malinis, pagkatapos ay sakupin ang iyong spatial ring. Wala na raw siyang ibang gusto kundi isang cultivation method na nasa iyong pag-aari. Sumimangot si Alvin. Sa simula, naisip lang niya na si Philip ay naghihiganti para sa kanyang look, at iyon ang dahilan kung bakit sinuhulan ni Philip ang isang first level na void prying stage na martial artist para patayin siya. Ngunit ngayon ay tila ang bagay ay hindi kasing simple ng naisip niya. Anong paraan ng paglilinang? Tanong ni Alvin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nang ahas na mag-alinlangan at nagmamadaling sinabi, ito ay isang Rebirth Muscle Meridian Scroll, hindi, ito ay ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Muscle Meridian Rebirth Scroll. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin at labis siyang nabigla sa kanyang puso. Paano kaya nalaman ni Philip ang Muscle Meridian Rebirth Scroll? Logically speaking, bukod sa aking sarili, tanging ang Megrespic Outer Court Elder, si Leon, ang nakakaalam ng kathang-isip na paraan ng paglilinang na gawa-gawa ko. Tama, Philip, Leon. Pareho silang may apelyido na Dalton. May relasyon kaya sila doon. Umikot ang pag-iisip ni Alvin at ang kanyang mabangis na tingin ay bumaba sa nasa katanghaliang lalaki habang nagtatanong siya sa mahinang boses. Dahil hinanap ka ni Philip para tulungan siyang gawin ito, ipinapalagay ko na kayong dalawa ay maituturing na magkakilala. Alam mo ba ang background ni Philip sa Seven Star Sword Sect? Mukhang narinig ko na siyang binanggit noon, ang lolo niya ay ang Guardian Elder ng Seven Star Sword Sect. Nanginig ang nasa katanghaliang lalaki nang mapansin niya ang nakakatakot na malamig na liwanag na kumikislap sa espiritong espada sa kamay ng maliit na gintong daga, at sinabi niya ang lahat ng nalalaman niya. Tulad ng inaasahan. Naunawaan ni Alvin, lubos niyang naunawaan. Kaya pala ang Philip at Leon na ito ay magpinsan. Marahil, nang magpadala si Philip ng mga tao para magtanong tungkol sa akin sa Seven Star Sword Sect, si Leon mismo ang nagtanong sa taong hahanapin. Pagkatapos noon, alam ni Leon na ako ay nasa Ancient City of Everlast, kaya sinabi niya kay Philip na mayroon akong Muscle Meridian Rebirth Scroll. Si Philip ay gayon din ang Meridian Rebirth Muscle na iyon. Ang lahat ng ito ay hindi mahirap hulaan ni Alvin. Leon, Philip. Dahil gusto niyong dalawa ang Muscle Meridian Rebirth Scroll, ibibigay ko ito sa inyong dalawa. Si Alvin ay tila may naalala siya at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulat sa isang masamang ngiti. Ang masamang ngiti na ito ay pumasok sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at naging sanhi ng kanyang mukha na mamatla habang gulat na sinabi, Young Master, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Hanggat tinutulungan mo akong gawin ang isang bagay, isusulat ko ang score sa pagitan natin. Walang pakialam na sabi ni Alvin. Salamat, Young Master. Salamat, Young Master. Nakahinga ng maluwag ang middle-aged na lalaki at nagmamadaling tumango. Maghanap ng liblib na lugar sa malapit. May kailangan akong gawin. Kalmadong winalis ni Alvin ang nasa katanghaliang lalaki gamit ang kanyang tingin at saka tumingin sa maliit na gintong daga. Munting ginto, sumunod ka sa tabi niya. Kung maglakas loob siyang gumawa ng anumang padalos-dalos na aksyon, patayin siya. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay nagmamadaling tumango, pagkatapos ay nag-transform sa isang gintong liwanag na bumaba sa balikat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Naninigas ang katawan ng medyo may edad na. I don't dare. I don't dare. Sa lalong madaling panahon, nakahanap ang nasa katanghaliang lalaki ng isang liblib na para kay Alvin. Umupo si Alvin sa harap ng mesa sa silid, pagkatapos ay binawi ang isang sinaunang at simpleng booklet na walang laman at isang brush, pagkatapos ay sinimulang hawakan ang kanyang brush ng masigla.
Nakatayo sa malapit ang medyo may edad na lalaki, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Ang maliit na gintong daga ay nakapatong sa kanyang balikat habang nakatingin kay Alvin na masiglang hawak ang kanyang brush na may interes. Sa kasalukuyan, si Alvin ay gumagawa ng kopya ng isang paraan ng paglilinang. Ang panimulang bahagi nito ay mula sa isang pamamaraan ng paglilinang na maaaring ituring na hindi masama na casual na natagpuan ni Alvin mula sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, pagkatapos ay kinopya niya ang simula. Ang likod ay sa halip ay gawa-gawa lamang ni Alvin. Pagkatapos, idinagdag niya ang mga malalaking salita na nakakatusok sa mata sa bakanteng espasyo sa gitna. Kailangan munang i-cast ang sarili kung may pagnanais na linangin ang ikalawang kalahati. Kung walang pagkakastrat, mahirap magtagumpay sa banal na pamamaraan ng paglilinang. Kapag kinapan, ang muling pagsilang ay makakamit. Sa huli, sumulat si Alvin ng 4 na katanji tanging malalaking salita sa pabalat ng booklet. Muscle Meridian Rebirth Scroll. Ang simula ng pamamaraan ng paglilinang ay maaaring ituring na mapanlikha, at sapat na upang maakit ang sinuman. Ngunit, kung wala ang ikalawang kalahati, ang kakanyahan ng pamamaraan ng paglilinang ay hindi mauunawaan sa huli. Gusto ko talagang makita ang kanilang mga ekspresyon kapag nagkahiwa-hiwalay sila ng kanilang mga paglilinang, pagkatapos ay linangin ang pamamaraan ng paglilinang na ito at maakit ang mga salitang iyon, kapag ito ay kailangan lamang na makita ang mga salitang iyon. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Naniniwala siya na sa oras na iyon, ang mga ekspresyon ng mga miyembro ng Dalton ay siguradong napakatalino. Ang tinte na ginamit ni Alvin upang isulat ang Muscle Meridian Rebirth Scroll na ito ay ang unang rate ng sinaunang tinta at kasama ng sinaunang at simpleng maliit na booklet, mahirap makilala ang pagiging tunay nito. Hanggat nakikita nila ang simula, tiyak na mabibighani sila dito. Ito ay isang bagay na lubos na pinagtitiwalaan ni Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.